Isang dalagang tila lumabas mula sa isang perpektong panaginip na ninanais maabot ng lahat. Hindi lamang siya kapansin-pansin sa kanyang kagandahan, kundi nangunguna rin sa akademikong larangan sa buong paaralan. Siya ang sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Sa kanilang klase, hindi nagkukulang ang mga mahuhusay na binatang nakapaligid sa kanya, handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang pansin. Sa likod naman nito, lalo pang kinainggitan ang kanyang pamilya, mapagmahal ang kanyang mga magulang, maayos ang pamumuhay, at may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng kanyang perpektong anyo ay may nakatagong nakakatakot na katotohanan, isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Hanggang sa isang araw, unti-unti itong nagsimulang mabunyag dahil sa pagdating ng isang taong hindi inaasahan. Noong araw na yon, isang bagong estudyante na nagngangalang Suon ang lumipat sa kanilang klase. Matapos niyang magpakilala sa harap ng lahat, hindi siya nag-atubiling lumapit ng diretsyo kay Sonhee. Saglit siyang tumitig sa mukha nito, tila may hinahanap, bago mahina ngunit makahulugang nagtanong na para bang matagal na silang magkakilala. Nagulat si Sonhee ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Kitang-kita ang kanyang pagkalito na nagdulot ng bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Suon na tila may inaasahan siyang higit pa. Pagbalik sa kanyang upuan, hindi pa rin inaalis ni Suon ang kanyang tingin kay Sonhee. Nang makita niyang mainat na binubuhol ni Sonhee ang kanyang buhok at inaayos ito gamit ang isang lapis, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang simpleng kilos na iyon ay tila isang piraso ng alaala na matagal na niyang kilala. Sa paaralan, si Sonhee ang nangunguna sa lahat, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan at talino, kundi pati na rin sa kanyang pinagmulan. Anak siya ng isang kilalang abogado na ilang taon nang pinararangalan, kaya't halos lumaki siya sa liwanag ng tabumpay. Isa siyang huwarang estudyante na laging nasa tuktok ng ranggo, at may dalawang natatanging binatang laging nasa kanyang tabi na parang mga tagapagtanggol. Isang buhay na tila walang bahid ng kapintasan. Ngunit hindi inaasahan ni Sonhee na magsisimulang magbago ang lahat mula nang dumating si Suon. Isang araw, habang tahimik na nagbabasa si Sonhee, biglang lumapit si Suon. Walang babala, hinila nito ang lapis na nakasuksok sa kanyang buhok na ikinagulat niya. Pagkatapos, naglabas si Suon ng isang maliit na kahon ng pusporo at ipinakita ito sa kanya na parang isang ebidensya mula sa nakaraan. Mahina niyang muling tinanong ang parehong tanong. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo sa paligid nila. Ang pamilyar na kahon ng pusporo ay nagbukas ng mga alaala na matagal nang nakalimutan. Dinala nito si Sonhee pabalik sa nakaraan, mahigit 10 taon na ang nakalipas, sa panahong hindi maganda ang kanyang buhay. Noong bata pa siya, maaga niyang naulila ang kanyang mga magulang at dinala siya sa isang ampunan. Doon, lumaki siya sa kalungkutan at madalas na inaapi ng ibang mga bata, lalo na ng mga batang lalaki na walang tigil sa panunukso sa kanya. Hanggang isang gabi, nang tila mauulit na naman ang parehong pangyayari, biglang dumating si Suon. Tahimik niyang sinindihan ang isang pusporo, at sa liwanag nito, nagsimula siyang magkwento ng isang nakakakilabot na istorya tungkol sa kung paano pinaslang ng kanyang ama ang kanyang ina. Ang kanyang malamig na tinig at walang emosyong mga mata ay nagdulot ng matinding takot sa mga batang nanunukso na agad nagsitakbuhan. Mula noon, wala nang naglakas loob na lumapit kay Sonhee. Tulad ni Sonhee, isa ring batang inabandona si Suon na naninirahan sa ampunan. Dahil sa magkatulad nilang kalagayan at kalungkutan, hindi nagtagal ay naging malapit sila sa isa't isa. Nagkaroon sila ng sandigan at nagbahagi ng bawat sandali ng kanilang buhay. Tinuruan ni Suon si Sonhee ng maliliit ngunit makabuluhang bagay kung paano ayusin ang buhok gamit ang lapis, pagbasa ng mga kwentong pambata bago matulog, at maging ang pagsindi ng pusporo bilang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Para bang ang maliit na apoy na iyon ay kayang protektahan sila mula sa mundo. Ang panahong iyon ang naging pinakamagandang alaala ni Sonhee, kahit na panandalian lamang. Isang araw, sinabi kay Suon na may pamilyang mag-aampon sa kanya. Bago siya umalis, ibinigay niya kay Sonhee ang kanyang pinakamahalagang kahon ng pusporo bilang pangakong hindi nila malilimutan ang isa't isa. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi natuloy ang pag-aampon kay Suon dahil sa isang aksidente na nagdulot sa kanya ng pinsala. Iniwan siyang muli sa ampunan. Samantala, si Sonhee naman ang kalaunan ay napili at nabigyan ng bagong pamilya. Mula sa pagiging isang batang kaawa-awa, nagkaroon siya ng panibagong buhay, isang buhay na puno ng kaginhawaan at tagumpay. Ngayon, sa muli nilang pagkikita, nag-usap sila tungkol sa kanilang kasalukuyang buhay, ngunit may namamagitang di nakikitang distansya sa pagitan nila. Ikinuwento ni Suon ang kanyang mga taon sa ampunan na may bahid ng pait sa kanyang tinig dahil sa pagkakataong nawala sa kanya. Samantala, si Sonhee ay nagkaroon ng lahat. Dahil sa lungkot ni Suon, hinawakan ni Sonhee ang kanyang kamay at nangakong tutulungan siyang mahanap muli ang kaligayahan bilang kabayaran sa nakaraan. Ngunit napunta ang pansin ni Suon sa isang bagay, ang kwintas na hugis swan na nakasabit sa bag ni Sonhee. Hiniling niyang ibigay ito sa kanya bilang alaala ng kanilang muling pagkikita. Nag-alinlangan si Sonhee, hindi handang iwan ang bagay na nakasanayan na niya. Ngunit sa huli, dahil sa pag-asang nakikita sa mga mata ni Suon, pumayag siya, kahit may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam na nanatili sa kanyang puso. Nang gabing iyon, kahit nakauwi na siya sa kanilang bahay, hindi pa rin maalis sa isip ni Sonhee ang imahe ni Suon. Ang mga kaisipang iyon ay kumapit sa kanya ng husto, hanggang sa isang pambihirang hapunan ay kapansin-pansing nawawala ang kanyang pokus. Ang kanyang tingin ay walang malay na nalilihis, tila nalulunod siya sa magulong damdamin. Pagbalik sa kanyang silid, kinuha ni Sonhee ang kanyang telepono at muntik nang tawagan si Suon upang may sabihin, ngunit nag-atubili siya ng matagal at sa huli ay ibinaba rin iyon. Tila may mga damdamin kahit siya mismo ay hindi alam kung saan magsisimulang ipaliwanag.
Dahil hindi niya maunawaan ang sarili, nagpa siya si Sonhee na humingi ng payo sa kanyang ama. Inamin niyang taos-puso niyang nais muling buuin ang pagkakaibigan nila ni Suon, ngunit sa tuwing kasama niya ito, may kakaiba siyang nararamdamang hindi maipaliwanag. May isang malabong pagkailang na pumipigil sa kanyang maging panatag. Hindi katulad ng ibang kaibigan sa paligid ni Sonhee si Suon. May kung anong hindi mabasa sa kanya, na para bang lagi siyang may itinatagong mga iniisip na hindi kayang maabot ng ibang tao. Ang mismong pagiging mailap na iyon ang lalong nagtulak kay Sonhee na gusto siyang maunawaan, ngunit lalo rin siyang nakaramdam ng distansya. Pagkarinig nito, hindi nagbigay ang kanyang ama ng komplikadong payo. Mahinahon lamang niyang sinabi na kung minsan, ang direktang pagsasalita ang pinakamahirap gawin, kaya marahil ay mas mabuting subukang isulat na lamang iyon. Maaaring ang isang liham ang pinakamahusay na paraan upang maipahayag niya ang mga bagay na matagal nang kinikimkim sa kanyang puso. Naisip ni Sonhee na may punto ang kanyang ama, ngunit nang talagang umupo na siya sa harap ng isang blangkong papel, hindi niya pa rin alam kung saan magsisimula. Napakarami niyang gustong sabihin, ngunit hindi niya ito maayos sa mga pangungusap. Samantala, lubos na kabaligtaran ang buhay ni Suon. Wala siyang pamilyang masasandalan, kaya lahat ng mayroon siya ay kailangan niyang paghirapan mag-isa. Noong araw na yon, biglang tumakas ang may-ari ng tindahang pinagtatrabahuhan niya ng part-time, dala ang pera, at iniwan siyang walang natanggap na sahod at may patong-patong na suliranin. Upang makakuha ng perang pantusto sa kanyang pag-aaral, napilitan si Suon na ipagbili ang pendant na hugis swan na ibinigay lamang sa kanya ni Sonhee bilang regalo. Dahil wala na siyang ibang mapagpilian, napilitan si Suon na humingi ng tulong pinansyal kay Sonhee. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakasuot naman ng earphones si Sonhee at hindi niya narinig ng malinaw ang mga sinabi nito. Sa paningin ni Suon, ang katahimikang iyon ay naging sinasadyang pagwawalang bahala. Ang matagal na niyang kinikimkim na damdamin ay biglang sumabog at hindi niya napigilan ang sariling magalit doon mismo. Nabigla si Sonhee sa biglang reaksyong iyon, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag at nangakong kinabukasan ay dadalhan niya ng pera si Suon. Nang gabing iyon, sa kanyang masikip na silid, isa-isang binilang ni Suon ang lahat ng gastusin niya mula nang magsimula siyang mag-aral doon. Habang patuloy siyang nagkakalkula, hindi niya napigilang mapabuntong hininga sa bigat ng mga problemang pasan niya. Nagreklamo siya sa kanyang kasama sa kwarto tungkol sa kung gaano kamahal ang pag-aaral sa isang pribadong paaralan. Nanahimik lamang ang kanyang kaibigan dahil lubos nitong nauunawaan ang sitwasyon ni Suon. Sa simula pa lamang, pinili na ni Suon na lumipat sa paaralang iyon dahil alam niyang doon nag-aaral si Sonhee. Ngunit ngayong muli na silang nagkita, mas malinaw niyang naramdaman ang isang distansyang hindi niya mapunan. Inamin niya sa kanyang kaibigan na tila hindi na natural si Sonhee kapag kasama siya. Para bang ang pagkakaibigan nila ay naiwan na sa nakaraan at hindi na makasulong pa. Gayunpaman, nananatiling buo sa puso ni Suon ang mga alaala ng kanilang mga nakaraang taon. Iyon ang panahong si Sonhee ay hindi lamang kaibigan, kundi ang nag-iisang taong nanatili sa kanyang tabi. Kinabukasan ng umaga, bago pa man tuluyang makabawi si Suon sa kanyang emosyon, biglang dumating si Kung Ho. Hindi na ito nagsalita ng marami at agad siyang inabot ng pera. Sa diretsahan, ngunit may bahid na babalang tinig, sinabi nitong huwag na niyang pahirapan si Sonhee mula ngayon. Lumalabas na ang eksenang humihiram ng pera si Suon noong nakaraang araw ay hindi sinasadyang nakita ni Kung Ho na laging nasa panig ni Sonhee at isa rin sa mga nanliligaw dito, kaya hindi niya ito maaaring palampasin. Lalong naging maselan ang sitwasyon dahil ang pendant na hugis swan na ibinenta ni Suon ay siya palang regalong ibinigay ni Kung Ho kay Sonhee noong kaarawan nito. Ang tulong na yon na tila ipinataw sa kanya ay direktang tumama sa pride ni Suon. Hindi na niya napigilan ang sarili at agad niyang sinipa si Kung Ho hanggang sa matumba ito sa harap ng lahat. Pagkatapos, ibinato niya pabalik ang makapal na salansan ng pera sa katawan nito at malamig na nagtanong ng isang bagay na nagpatigil sa buong klase ng 5 segundo. Mukha ba akong pulubi sa paningin mo? Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang buong paligid at walang sinumang nangahas magsalita. Pagkatapos ng klase, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Suon nang makita niyang sinusundo si Sonhee ni Mrs. Ha. Si Kung Ho, na hindi rin naman hamak na mababa ang katayuan sa buhay, ay sumabay ring sumakay sa kotse. Habang pinagmamasdan niya ang mamahaling sasakyang unti-unting lumalayo at ang mga taong namumuhay sa isang mundong hindi kanya, biglang nakaramdam si Suon ng isang kakaibang kahungkagan sa loob. Pareho man silang estudyante sa iisang klase, ang mga buhay nila ay magkaiba. Sa mismong sandaling iyon, may dalawang babaeng estudyante ang lumapit upang kausapin si Suon. Hindi nila gusto si Sonhee dahil halos perpekto ito sa paningin ng lahat, kaya nais nilang kunin si Suon sa kanilang panig upang samahan silang pahirapan si Sonhee. Ngunit taliwas sa inaasahan nila, tahasan silang tinanggihan ni Suon ng walang pag-atubili. Kinabukasan, si Kung Ho mismo ang nagkusang makipagkita ng pribado kay Suon. Sa pagkakataong iyon, wala na ang dati niyang mapilit na kilos. Sa halip, taos-puso siyang humingi ng tawad para sa kawalang galang na ipinakita niya noong nakaraang araw. Sa harap ng isang binatang halos perpekto sa anyo at asal, saglit na natigilan si Suon. Sa maikling sandaling iyon, tila marahang tumibok ng kakaiba ang kanyang puso. Kasabay nito, napagtanto rin ni Sonhee na may bahagi rin siyang pagkakamali sa nangyari, kaya siya mismo ang naghanap kay Suon upang makipag-ayos. Isinama niya ito sa pamamasyal at sinikap na gawing mas magaan ang samahan nilang dalawa. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang nalaman ni Suon na si Sonhee pala ang humiling kay Kung Ho na humingi sa kanya ng tawad. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang ngiti sa labi ni Suon. May bahagyang bakas ng pagkadismaya sa kanyang mga mata, na tila ang inaasahan niya ay hindi naman pala talaga umiiral. Nang hapong iyon, si Suon naman ang kusang lumapit kay Yoon, ang binatang palaging tahimik na nasa likuran ni Sonhee.
Tulad ni Kung Ho, matagal nang malapit na kaibigan ni Son Hee si Yeon. Ngunit hindi tulad ng lantad na panliligaw ni Kung Ho, ang nararamdaman nito ay tahimik at lihim na halos walang nakakapansin. Sa ilang salita pa lamang, mabilis nang nabasa ni Suon ang laman ng puso ni Yeon. Tuwiran niya itong tinanong kung umamin na ba ito ng nararamdaman, ngunit ang isinagot lamang nito ay isang nag-aalanganing pag-iling. Para kay Yeon, napakalayo ng agwat sa pagitan ng isang pamilyang may maliit na laundry shop at ng mundong kinalalagyan ni Son Hee, Ha at Kung Ho. Dahil dito, pinili niyang itago ang kanyang nararamdaman kahit sa pinakamatalik niyang kaibigan. Nang marinig iyon, hindi siya nilait ni Suon. Sa halip, mahina niya itong pinayuhan na huwag maliitin ang sarili. Sinabi niyang walang sinuman ang makakapili kung saan siya isisilang. Kung ikukumpara sa isang batang lumaki sa ampunan tulad niya, mas maswerte pa rin si Yeon. Ang mga salitang iyon ay parang pagdamay, ngunit sa kabilang banda ay tila isa ring pahayag na nag-iwan ng malalim na pag-isip sa nakakarinig. Pagsapit ng gabi, kararating lamang ni Son Hee mula sa kanyang dagdag na klase nang biglang lumitaw si Suon at tinawag siya sa isang tahimik na sulok na may mahiwagang ekspresyon sa mukha. Wala na ang karaniwang magaan na usapan at wala na rin ang dati nitong palangiting pakikitungo. Tahimik na inalis ni Suon ang suot niyang wig. Sa sandaling iyon, lantad na lumitaw ang kalahati ng kanyang ulo na may bakas ng matinding pagkakapaso at napahinto si Son Hee sa pagkabigla. Dumaan sa kanyang mga mata ang matinding sindak at tila nanigas ang hangin sa paligid nila. Ngunit walang pakialam si Suon. Isa-isa siyang lumapit, pilit na pinaharap si Son Hee sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Bumaba ang kanyang tinig habang inaalala niya ang gabing nagpabago sa lahat. Noong gabing bago siya sana ampunin, dahil sa takot na maiwan siyang mag-isa, palihim na nagsindi noon ng isang posporo si Son Hee. Walang sinuman ang nakapag-akalang mula sa maliit na apoy na iyon ay sisiklab ang isang napakalaking sunog na tutupok sa buong ampunan. Sa gitna ng magulong karagatan ng apoy, malubhang napaso si Suon at mula noon ay tuluyang nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. Habang siya ay nasa ospital at nagtitiis sa sakit, si Son Hee naman ang naging mapalad na batang naampon at nakapasok sa isang ganap na bagong buhay. Ang kabalintunaang iyon ay parang isang talim na bumaon ng husto sa puso ni Suon. Hindi lamang iyon, pagkalabas niya ng ospital, tahimik ding umurong ang mag-asawang balak sanang umampon sa kanya. Ang tanging natanggap niya ay isang wig mula sa isang charity event, isang bagay na maaaring ituring ng iba bilang tulong, ngunit para sa kanya ay isang anyo ng awa na hindi niya matanggap. May mga sandaling galit na galit si Suon, kaya hinablot niya ang wig at ibinagsak iyon sa sahig, saka paulit-ulit na nirakan na parang nais burahin ang lahat. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, muli rin niya itong pinulot at napaiyak sa matinding kawalang magawa. Sapagkat alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang mabuhay kasama ang lahat ng nawala sa kanya. Mula sa araw na yon, dalawang bagay na lamang ang nanatili sa puso ni Suon, isang desperasyong walang matakbuhan at isang galit na hindi maibsan. Sa kanyang mundo, iisa lamang ang pinagmulan ng lahat ng paghihirap na yon, si Son Hee. Nang marinig ni Son Hee ang buong masakit na katotohanan ng nakaraan, para siyang tuluyang gumuho. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha, at ang mga salitang paghingi ng tawad ay paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig sa gitna ng matinding panghihinayang. Ngunit para kay Suon, huli na ang lahat. Ang mga nangyari ay hindi na mabubura ng ilang salitang paghingi ng tawad. Tahimik na isinuot muli ni Suon ang kanyang wig at lalo pang lumamig ang kanyang tingin. Sinabi niyang isa itong utang na kailangang dalhin ni Son Hee habang buhay at dahil utang iyon, darating ang panahong kailangan din niya itong bayaran ng paisa-isa. Magaang ang pagkakasabi niya, ngunit ang bigat nito ay tila isang hatol na hindi matatakasan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Son Hee. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isip ang imahe ni Suon at ang mga peklat nito. Nang maalala niya ang payo ng kanyang ama, nagpasya siyang bumangon, humawak ng panulat, at isulat ang lahat ng bagay na hindi niya kayang sabihin ng harapan, na para bang iyon na ang huli niyang paraan upang iligtas ang pagkakaibigang unti-unti nang nadurog. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ni Suon ang liham sa loob ng kanyang mesa. Ang bawat taos-pusong linyang nakasulat doon ay nagpahinto sa kanya. Isinulat ni Son Hee na noong panahong iyon ay wala siyang kaalam-alam na napaso si Suon. Buong akala niya ay naampon din ang kanyang kaibigan at nagkaroon ito ng masayang buhay. Sa huli, nangako siya na gugugulin niya ang nalalabi niyang buhay upang makabawi at ang tanging hiling lamang niya ay sana ay makabalik sila sa dating samahan nila. Ngunit agad ding nabawi si Suon mula sa sandaling iyon nang bigla siyang lapitan ng dalawang babaeng estudyanteng nakausap niya noong nakaraan. Lumapit ang mga ito na may mapanuring tingin at mapanuyang tono, paulit-ulit na inuusisa ang tungkol sa lihim na usapan nila ni Son Hee. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Suon. Matapang niyang hinarap ang mga ito at binigyan ng leksyon, sabay malamig na nagbabala na kung muli nilang gagalawin si Son Hee, hindi niya iyon palalampasin. Kahit matatag ang ipinapakita niya, hindi pa rin maikakailan na ang liham ay nakaantig sa kanyang damdamin. Pagsapit ng uwian, kusa niyang tinawag si Son Hee. Mas mahinahon na ang kanyang boses at marahan siyang nagpasalamat na para bang sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsisimula ng magbitak ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa daan pa uwi, biglang hinarang si Suon ng dalawang babaeng iyon kasama ang ilang lalaki. Walang babala, sabay-sabay siyang sinalakay hanggang sa halos mawalan siya ng lakas. Sa kritikal na sandali, dumating sina Kung Ho at Yeon at agad na nakialam upang pigilan ang mga ito. Nang marinig ang paparating na sirena ng pulis, nagkagulo ang lahat. Hindi na nag-isip pa si Kung Ho at hinawakan ang kamay ni Suon upang tumakbo palayo sa lugar. Sa hindi inaasahang sandaling iyon, tila napalundag ang puso ni Suon, isang damdaming hindi niya inaasahan.
Dahil sa pag-aalala, tahimik na sinundan ni na Kung Ho at Yoon si Suon hanggang makauwi siya. Nang siya na lamang ang natira, tiningnan niya ang kanyang palad kung saan nakalagay ang pendant na hugis season. Nang maalala niyang ang taong iniisip ni Kung Ho ay si Son Hee, biglang nagdilim ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay, tila pinipigilan ang magulong damdaming umaapaw sa kanyang loob. Kinabukasan, bahagyang gumaan ang hangin sa pagitan nilang tatlo. Masayang sinusubukan ni na Son Hee at Kung Ho ang bagong telepono, nagpo-pose at kumukuha ng litrato. Sa tabi nila, masigla ring nakikiusap si Yoon na sumali sa kuha, ngunit bahagyang tinanggihan ni Kung Ho sa paraang kalahating biro, kalahating seryoso. Sa sandaling iyon, dumating si Suon. Hindi siya nakisali, kundi tahimik na kinuha ang telepono at kusa niyang kinuhanan ng litrato ang tatlo. Pagkatapos, bigla siyang nag-alok na kumuha ng litrato na silang dalawa ni Kung Ho lamang. Isang simpleng pahayag na may kakaibang kahulugan. Ngunit hindi ito napansin ni Son Hee, na masayang sumingit sa frame at nag-post ng peace sign, hindi sinasadyang sirain ang sandaling gustong likhain ni Suon. Kinagabihan, inimbitahan ni Son Hee si Suon na kumain sa kanilang bahay. Pagpasok sa loob, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Suon ang mainit na pagtanggap ng mga magulang ni Son Hee. Ang pamilyang nakita niya ay buo at puno ng pagmamahal, lahat ng bagay na matagal na niyang pinapangarap, ngunit hindi kailanman naranasan. Nang alukin siyang manatili magdamag, umiti lamang siya at magalang na tumanggi. Umalis siya agad, na para bang mas lalo niyang hindi kayang tiisin ang agwat sa pagitan nila habang tumatagal siya roon. Kinabukasan sa paaralan, hindi sinasadyang narinig ni Suon ang usapan ni na Kung Ho at Yoon. Nagtapat si Kung Ho ng kanyang nararamdaman para kay Son Hee, ngunit binanggit ni Yoon si Suon na tila pinapahiwatig na baka ito ay nagkakaroon ng maling akala. Walang pag-aalinlangang itinanggi iyon ni Kung Ho. Nilinaw niyang si Son Hee lamang ang kanyang gusto at wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Suon. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Suon. Halo-halong galit at sakit ang agad na umapaw sa kanya. Bumalik siya sa silid-aralan at diretsong humarap kay Son Hee, ang mga matay malamig at kakaiba. Ipinahiwatig ni Suon na kung may balak sabihin si Kung Ho kay Son Hee sa araw na yon, mas mabuti pang huwag na itong pakinggan. Binalaan din niya si Son Hee na kung ipagpapatuloy pa nito ang pakikipagkita kay Kung Ho, doon na rin magtatapos ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng klase, gaya ng inaasahan, hinabol ni Kung Ho si Son Hee upang makausap ito ng pribado. Ngunit dala ng babala ni Suon, nag-alinlangan si Son Hee, gumawa ng dahilan, at tuluyang umalis, iniwan si Kung Ho na naguguluhan at nasasaktan. Sa daan pa uwi, muli pang sinubukan ni Son Hee na yayain si Suon na kumain sa kanilang bahay, ngunit mariin itong tinanggihan. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, naalala ni Son Hee na hindi pa niya naibibigay ang reviewer kay Suon, kaya dali-dali siyang bumalik. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita siyang eksenang nagpatigil sa kanya. Nakita niyang papasok si Suon sa bahay ni Kung Ho. Sa loob, ang sala ay punong-puno ng dekorasyon, mga lobo at talulot ng rosa sa sahig. Malinaw na isang maingat na planong pagtatapat iyon na inilaan ni Kung Ho para kay Son Hee, ngunit si Suon ang unang nakapasok. Sa gitna ng romantikong tagpong iyon, hindi maiwasan ni Suon na makaramdam ng kirot at inggit. Sa malamig na tinig, sinabi niyang huwag nang mag-aksaya ng oras si Kung Ho sa paghahanda dahil tiyak na mabibigo lamang ito. Sa labas, naghihintay si Son Hee, puno ng kaba dahil matagal nang nasa loob si Suon. Nang balak na niyang umalis, biglang may narinig siyang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay na nagpatigil sa kanya sa pagkabigla. Hindi na nakapag-isip pa si Son Hee at agad siyang tumakbo papasok. Ang sumalubong sa kanya ay isang tagpong nagpapatigil sa kanya sa pagkilos. Ang wig ni Suon ay nakahandusay sa sahig, lantad ang nakakatakot nitong peklat mula sa pagkakapaso. Napakabigat ng tensyon sa paligid at halos hindi na ito malanghap. Sa mismong sandaling makita ni Suon si Son Hee, biglang nagbago ang kanyang kilos. Naging matalim ang kanyang tinig, punong-puno ng galit at hinanakit. Sinumbatan niya si Son Hee dahil nangako itong hindi makikipagkita kay Kung Ho, ngunit naroon pa rin ito ngayon. Sa tindi ng matagal ng kinikimkim na damdamin, nawala ng kontrol si Suon at sa bugso ng galit ay itinutok niya ang kutsilyo kay Son Hee. Sa mapanganib na sandaling iyon, walang pag-aalinlangang sumugod si Kung Ho upang harangin ang taong mahal niya. Ginamit niya ang sarili niyang katawan upang saluhin ang saksak. Napakabilis ng lahat ng nangyari at nagtapos iyon sa isang trahedyang hindi inaasahan ni Numan. Hindi nagtagal, nakauwi si Son Hee sa kanilang bahay sa matinding pagkataranta, ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo. Pagkakita sa kanya, natigilan si Mrs. Ha, ngunit sa loob lamang ng ilang sandali ay nakabawi siya ng sarili sa paraang nakakatakot. Nanginginig ang tinig ni Son Hee habang inaamin niyang siya ang nakapatay kay Kung Ho, ngunit hindi niya binanggit si Suon kahit minsan. Taliwas sa pagkalito at takot ng kanyang anak, malamig na tinanong ni Mrs. Ha ang bawat detalye. Ano ang ginamit na sandata? Saan nakahandusay ang katawan? Ano ang hitsura ng pinangyarihan? Para bang isang problemang kailangang lutasin ang kanyang kinakaharap at hindi isang trahedya. Doon biglang naalala ni Son Hee na naiwan niya ang kanyang telepono at reviewer sa bahay ni Kung Ho. Lalong tumaas ang kanyang takot at nagpasya siyang sumuko na lamang sa pulisya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Mrs. Ha, saka siya pinakalma at hiniling na ipaubaya na lamang sa kanya ang lahat. Ang unang ginawa ni Mrs. Ha ay utusan si Son Hee na maligo at magpalit ng malinis na damit. Habang ginagawa iyon ng kanyang anak, tahimik niyang hinaluan ng kung anong espesyal na sangkap ang isang baso ng gatas at ibinigay iyon kay Son Hee na tila nais siyang ilubog sa kalagayang hindi na siya makapag-isip ng malinaw. Nang marinig ni Son Hee na babalik sa pinangyarihan ang kanyang ina, muli niyang binanggit ang pagsuko. Ngunit malamig lamang siyang sinagot ni Mrs. Ha na kung nais niyang isama ang sarili niyang ina bilang kasabwat, maaari siyang tumuloy.
Ang mga salitang iyon ay tila kadena na mahigpit na pumigil kay Sonhee. Sa huli, sa ilalim ng di nakikitang pressure mula mismo sa kanyang ina, napilitan siyang isuko ang balak niyang umamin at hinayaang dumulas ang lahat sa direksyong wala na siyang kontrol. Nang gabing iyon, nalunod si Sonhee sa tulog na parang nasa pagitan ng ulirat at kawalan ng malay. Magulo ang kanyang isipan, na tila nilalamon ng isang bangungot na wala siyang matakasan. Ngunit nang magising siya kinabukasan, may isang tanawing lalong nagpayanig sa kanya. Ang kanyang telepono at ang reviewer na naiwan niya sa bahay ni Kung Ho ay maayos nang nakapatong sa kanyang mesa, na para bang walang nangyari. Bitbit ang matinding pagkalito, lumabas si Sonhee ng kanyang silid. Sa kusina, abala si Mrs. Ha sa paghahanda ng almusal habang ang kanyang ama ay tumutulong sa tabi nito. Ang tanawin ng kanilang masayang pamilya ay tila sobrang normal hanggang maging nakakatakot. Wala ni isang bakas na nagpapahiwatig na may kahindik-hindik na nangyari kagabi. Sa sandaling iyon, gusto na halos paniwalaan ni Sonhee na ang lahat ay isang panaginip lamang, isang bangungot na tuluyang mawawala pagmulat ng mga mata. Ngunit mabilis siyang ibinalik ng realidad nang biglang umalingaw ang balita mula sa telebisyon sa sala. Iniulat ng tagapagbalita na nagkaroon ng matinding sunog sa bahay ni Kung Ho noong nakaraang gabi. Lumaganap ang apoy sa gitna ng gabi at kumitil sa buhay ng 3 miyembro ng pamilya habang natutulog ang mga ito. Nang makita ni Sonhee sa telebisyon ang nasunog na bahay, tila sumikip ang kanyang dibdib. Natigilan siya at dahan-dahang inilipat ang tingin mula sa screen patungo sa kanyang mga magulang, mga taong kumikilos ng kalmado na para bang walang nangyari. Sa mismong sandaling iyon, isang kakilakilabot na hinala ang sumagi sa kanyang isip. Marahil ay sila mismo ang tumulong upang burahin ang lahat ng bakas ng nangyari noong gabing iyon. Kinabukasan, nagsimula nang mag-imbestiga ang mga pulis. Mula sa pagsusuri sa pinangyarihan, natukoy nilang nagsimula ang sunog sa kwarto ni Kung Ho. Ayon sa paunang investigasyon, ang dahilan ay maaaring mula sa mga solvent na ginagamit sa pagpipinta, mga materyales na madaling magliyab at karaniwang ginagamit ng ama ni Kung Ho na isang pintor. Ang lahat ay tila isinagawa ng napakaperpekto hanggang sa ang katotohanan ay tuluyang natabunan ng abo. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ng isang pulis si Suon sa gitna ng mga taong nanonood. Halatang-halata ang matinding takot sa kanyang mukha. Nang magtama ang kanilang mga mata ng pulis, bigla siyang nagmadaling umalis. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang pulis na hindi basta aksidente ang sunog, kundi maaaring sinadyang panununog, at nagpasya siyang magsimulang mag-imbestiga sa mga taong nakapaligid kay Kung Ho. Sa takot, paulit-ulit na tinawagan ni Suon si Sonhee, ngunit hindi ito sumasagot. Sa sandaling iyon, habang humaharap si Sonhee sa mahigit 30 sunod-sunod na tawag mula kay Suon, nakakulong siya sa kanyang silid, nakahawak sa ulo at nilalamon ng takot sa tuluyang pagkawala ni Kung Ho. Kinabukasan, dumating si Suon sa bahay ni Sonhee na may halatang pag-aalala sa mukha. Napansin na rin niya ang sunog sa bahay ni Kung Ho at naghinala siyang si Sonhee ang may kagagawa nito. Tahimik si Sonhee at hindi makasagot sa matinding tensyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Suon na napagkasunduan na nila ang lahat. Kaya't ang kasalanan sa nangyari kay Kung Ho ay si Sonhee ang sasalo. Nang hindi pa rin magsalita si Sonhee, biglang hinablot ni Suon ang kanyang wig, inilantad ang kalahati ng kanyang ulo na may malubhang peklat mula sa pagkakapaso. Sa nag-aapoy na galit at tila nawawala sa katinuan, sinunggaban niya si Sonhee. Para sa kanya, isa itong utang na matagal nang dapat bayaran ni Sonhee. Hindi pa roon nagtapos ang lahat. Hiniling pa ni Suon na si Sonhee ang sumuko kapalit niya. Naniniwala siya na kayang ayusin ng ama ni Sonhee, isang abogado, ang lahat ng problemang kakaharapin nito. Ngunit napaiyak si Sonhee at tumangging gawin yon dahil natatakot siyang madismaya ang kanyang ina. Dahil dito, lalong nagalit si Suon at tinawag siyang walang hiya, iniisip na inagaw na nito ang lahat mula sa kanya, ngunit hindi pa rin nakukontento. Matapos sabihin yon, nagbanta si Suon na siya na mismo ang magsusumbong sa pulisya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, naroon na si Mr. Choi sa labas. Magalang ang kanyang anyo habang tinatanong kung saan sila pupunta ng kanyang anak at nag-alok pa na ihatid sila. Nagpasalamat si Suon ngunit agad ding umalis. Habang naglalakad, napadaan siya sa istasyon ng pulisya ngunit nag-atubili. Kinuha niya ang pendant na hugis swan mula sa kanyang bulsa at unti-unting bumalik sa kanya ang alaala ng gabing iyon. Noong araw na yon, nang pumunta si Suon sa bahay ni Kung Ho, nadatnan niya itong abala sa paghahanda ng isang sorpresa para kay Sonhee. Balak nitong magtapat ng nararamdaman sa babaeng matagal na niyang gusto. Hiniling pa nito kay Suon na magpadala ng mensahe kay Sonhee upang tiyaking pupunta ito sa kanyang bahay matapos ang klase. Ngunit sa sandaling iyon, ang lalaking lihim niyang gusto ay naghahanda upang ipagtapat ang damdamin nito sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi maiwasan ni Suon ang makaramdam ng matinding inggit. Ipinakita niya ang pendant na hugis swan at sinabi na ibinigay iyon sa kanya ni Sonhee dahil hindi na nito kailangan. Idinagdag pa niya ang kasinungalingang hindi naman talaga gusto ni Sonhee si Kung Ho. Ngunit umiti lamang si Kung Ho sapagkat naniniwala siyang hindi ganoong klaseng tao si Sonhee. Ipinagpalagay pa niyang maaaring napulot lamang ni Suon ang pendant o kinuha ito mula kay Sonhee at inutusan siyang ibalik iyon. Nang tumanggi si Suon, unti-unting lumapit si Kung Ho at pinilit siyang ibalik ang bagay. Kasabay nito, sinisi niya si Suon sa umano'y pang-aapi kay Sonhee. Sa mga salitang iyon, nag-uumapaw ang pakiramdam ng kawalang katarungan kay Suon. Naisip niya kung bakit tila hindi siya karapat-dapat sa anumang bagay. Sa galit at hinanakit, habang umiiyak, winasak niya ang buong handa ni Kung Ho. Sinubukan siyang pigilan ni Kung Ho, ngunit sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nahulog ang kanyang wig. Sa sandaling iyon, nakita ng lalaking gusto niya ang kanyang pinakamahina at pinakakinatatakutang anyo. Gumuho ang matagal na niyang pinanghahawakang dignidad.
Pilit niyang pinigilan ang hiya habang gumagapang upang pulutin ang wig, pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina at sinabing ayaw na niyang ipagpatuloy ang ganitong klaseng buhay na puno ng paghihirap. Agad siyang pinigilan ni Kung Ho. Sa sandaling iyon, narinig ni Son Hee ang kaguluhan mula sa labas at tumakbo papasok. Sa pagkakita ni Suon kay Son Hee, agad na nailipat ang kanyang galit sa kaibigan. Para sa kanya, si Son Hee ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Sa kasalukuyan, habang hawak ang pendant na hugis Suwan at inaalala ang mga nangyari, pansamantalang isinantabi ni Suon ang balak na magsumbong. Sa sandaling iyon, may isang itim na sasakyan ang tahimik na sumusunod sa kanya. Huminto ito sa gilid ng kalsada at matapos makita kung sino ang nasa loob, sumakay si Suon ng walang pag-aalinlangan. Kinagabihan, nagising si Suon sa loob ng sasakyan, ngunit hindi niya inaasahang bigla siyang hahampasin ng martilyo ng taong nasa tabi niya. Agad na dumaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Habang abala ang taong iyon sa paghalughog sa trunk ng sasakyan, nagawa niyang tumakas at mabilis na tumakbo palayo. Samantala, tinanong ni Son Hee ang kanyang ina tungkol sa sunog sa bahay ni Kung Ho. Noong gabing iyon, naiwan niya ang kanyang telepono at reviewer sa bahay nito, ngunit nang magising siya, parehong naroon na ang mga iyon sa kanyang mesa. Nang harapin niya ang kanyang ina, kakaiba ang naging ekspresyon nito at iginiit na wala itong alam sa nangyari. Habang inaalala ang masasayang alaala nila ni Kung Ho, hindi mapigilan ni Son Hee ang makaramdam ng matinding lungkot at pagsisisi. Nang hanapin niya ang balita tungkol sa sunog, tuluyan siyang napaiyak. Nais niyang sana ay hindi na lamang nangyari ang lahat. Naalala niya ang bawat sandaling magkasama sila. Ang ama ni Kung Ho ay isang kilalang pintor na mahigpit sa kanyang anak. Noong mga panahong nawawala ng tiwala sa sarili si Kung Ho, si Son Hee ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, sinasabing mamuhay lamang siya ayon sa nais ng kanyang puso. Isang beses sa klase, nagdrawing sila ng portrait ng isa't isa, at maingat na itinago ni Kung Ho ang larawan na ibinigay sa kanya ni Son Hee. Dahil sa kabutihan at mga salitang iyon, unti-unting nabuo ang damdamin ni Kung Ho at nagpasya siyang magtapat. Kinabukasan, pumunta si Yoon kay Son Hee upang samahan siyang dumalo sa libing ni Kung Ho. Sa harap ng larawan ng namayapang kaibigan, hindi nakayanan ni Son Hee ang kanyang emosyon at bumagsak sa lupa. Inalagaan siya ni Yoon. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Son Hee, ang abogadong si Mr. Choi. Nag-aalala si Mr. Choi kay Son Hee, kaya matapos magpasalamat kay Yoon ay agad niyang inihatid ang anak pauwi. Habang nasa sasakyan, marahan niyang inalo si Son Hee, sinasabing ang panahon ang siyang magpapagaling sa lahat ng sugat. Naniniwala siyang sa paglipas ng oras, makakalimutan din ang lahat ng nangyari. Nangako rin siya na tutulungan nila ng kanyang asawa ang kanilang anak na malampasan ang kasalukuyang problema. Dahil sa mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang loob ni Son Hee. Ngunit pagdating nila sa bahay, nadatnan nilang may dalawang pulis na naghihintay sa labas. Pinayuhan ni Mr. Choi si Son Hee na manatili sa loob ng sasakyan habang siya ang haharap sa mga ito. Iniwasan ni Son Hee ang tingin ng mga pulis, ngunit habang nasa loob ng sasakyan, napansin niya ang pendant na hugis Suwan na minsan niyang ibinigay kay Suon. Sa kabila ng mahinahong kilos ng kanyang ama, may kakaibang kaba ang sumibol sa kanyang loob. Inanyayahan ni Mr. Choi ang mga pulis na pumasok sa bahay upang tanungin si Son Hee tungkol kay Kung Ho. Ngunit sinabi lamang ni Son Hee na wala siyang alam. Ipinahayag ng mga pulis na hindi nila makontak si Suon. Sa narinig na iyon, hindi sinasadyang napatingin si Son Hee sa kanyang ama, habang ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay patuloy na nagkikiskisan upang itago ang kanyang kaba. Sa huli, pinili niyang magsinungaling at hindi sinabi sa mga pulis na minsang pumunta si Suon sa kanilang bahay bago ito nawala. Pagkaalis ng mga pulis, pinuri ni Mr. Choi si Son Hee at sinabing kahanga-hanga ang kanyang pagiging kalmado. Para sa kanya, tama lamang na hindi nito binanggit ang pagbisita ni Suon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng anak at muling tiniyak na hindi ito dapat mag-alala sapagkat bilang ama, lagi siyang mananatiling kakampi nito anuman ang mangyari. Sa halip na mapanatag, lalo pang natakot si Son Hee. Mabilis siyang umatras at tumungo sa kanyang silid. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang ama, naging seryoso at mahirap basahin ang ekspresyon nito. Pagpasok sa kanyang silid, binuksan ni Son Hee ang kanyang telepono at nakita ang mga mensaheng ipinadala niya kay Suon na hindi pa rin sinasagot. Sinubukan niya itong tawagan ngunit wala pa ring sagot. Sa pagtingin niya sa larawan nilang pamilya na masaya, lalo siyang kinabahan. Upang hindi magkatotoo ang kanyang masamang hinala, agad siyang nakipag-ugnayan kay Yoon upang makuha ang address ni Suon. Pagdating niya roon, nakausap niya ang kasamang umuupa ni Suon na nagsabing ilang araw na itong hindi umuwi. Nang makabalik siya sa bahay, naalala niya ang huling pagkakataong pumunta si Suon sa kanila. Mula noon, tuluyan na itong nawala. Lalong lumala ang kanyang pag-aalala nang maalala niyang ang pendant na ibinigay niya kay Suon ay nakita niya sa sasakyan ng kanyang ama. Habang nalulunod sa pag-iisip, may isang lalaking tumawag sa kanya. Nagpakilala itong kamag-anak ni Mr. Choi at sinabing nakita na siya noong bata pa siya. Bago ito umalis, bumulong ito kay Son Hee na mag-ingat sa kanyang mga magulang. Labis na nagulat si Son Hee sa sinabi nito. Samantala, mula sa itaas, pinagmamasdan ni Mr. Choi ang lalaki na may mabigat na ekspresyon. Sa kabilang banda, ang pulis na bumisita sa bahay ni Son Hee ay naniniwalang hindi simpleng aksidente ang pagkamatay ni Kung Ho. Pinagsabihan siya ng kanyang nakatataas na huwag umasa lamang sa kutob. Ngunit dumating ang ulat mula sa forensic team na nagsasabing ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Kung Ho ay hindi ang sunog kundi ang saksak. Dahil dito, lalo pang tumibay ang hinala ng pulis na sinadya ang sunog upang pagtakpan ang krimen. Sa kanyang silid, hindi makatulog si Son Hee habang iniisip ang sinabi ng lalaking nagbabala sa kanya.
Hindi lamang ito nagpaalala na mag-ingat siya sa kanyang mga magulang, kundi nagtanong din tungkol sa isang silid sa kanilang bahay. Dahil dito, tahimik siyang lumabas at lumapit sa isang silid na matagal nang nakasarado at ipinagbabawal sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tainga sa pinto upang makinig. Ngunit biglang may narinig siyang ingay mula sa kabilang silid kaya mabilis siyang bumaba. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng kanyang mga magulang sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo ang mga ito sa hagdan, nakatingin sa kanya ng may misteryosong ekspresyon. Kinabukasan sa paaralan, napansin niyon na tila may iniisip si Sonhee at inalok siyang makinig sa anumang problema nito. Humingi si Sonhee ng tulong kay Yoon at matapos iyon ay nagpaalam sila sa guro upang makaalis ng maaga. Paglabas nila ng paaralan at matiyak na wala ang kanyang mga magulang sa bahay, agad na tumakbo si Sonhee pauwi. Hiniling niya kay Yoon na bantayan ang pinto habang siya naman ay naghalughog sa buong bahay. Sa huli, nakakita siya ng isang bungkus ng susi sa loob ng storage room. Habang nakatayo sa harap ng pintuan ng silid na hindi pa niya kailanman napapasok, naalala ni Sonhee ang panahon noong bata pa siya nang minsan niyang gustong pumasok doon. Ngunit noon, mahigpit siyang binalaan ng kanyang ama sa seryosong tinig na anuman ang mangyari, hindi siya kailanman dapat pumasok sa silid na iyon. Nang maalala niya ang ekspresyon ng kanyang ama noon at iugnay iyon sa mga misteryosong salita ng lalaking nakilala niya kamakailan, sa wakas ay ipinasok ni Sonhee ang susi sa butas ng kandado. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga susi ang bumukas sa pinto. Nang mapansing malapit nang umuwi ang kanyang mga magulang, dali-dali niyang inutusan si Yoon na magdala ng hagdan. Pagkatapos, umakyat siya rito upang subukang buksan ang bintana ng silid. Sa sandaling iyon, kararating lamang ng sasakyan ni Mr. Choi sa tapat ng bahay. Sa gitna ng pag-aalala, mabilis na inutusan ni Sonhee si Yoon na alisin ang hagdan at gumawa ng paraan upang ilihis ang atensyon ng kanyang ama. Dahil nais niyang tulungan ang babaeng gusto niya, isinantabi ni Yoon ang kanyang hiya at nagsimulang sumayaw ng katawa-tawa sa harap ni Mr. Choi. Makalipas ang ilang minuto, nakauwi na rin si Mrs. Ha. Nang mapansing na buksan na ni Sonhee ang bintana at nakapasok na ito sa loob, saka lamang tumigil si Yoon sa kanyang katawa-tawang sayaw sa harap ng naguguluhang mga magulang nito. Pagkapasok sa silid, nakita ni Sonhee na maayos na naingatan ang lahat ng gamit sa loob. Sa ibabaw ng bedside table ay may isang laruang kotse, at sa ibabaw naman ng mesa ay may isang litrato. Sa mismong sandaling makita niya ang larawang iyon, labis siyang nagulat. Samantala, matapos pawiin si Yoon, nagmamadaling pumasok sa bahay ang mga magulang ni Sonhee. Nang makitang wala ang kanilang anak sa kanyang silid, agad na nagkatinginan sina Mrs. Ha at Mr. Choi. Naunawaan ni Mr. Choi ang ibig sabihin at agad na kumuha ng susi mula sa kanyang bulsa habang papalapit sa misteryosong silid. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, lumabas si Sonhee mula sa banyo na nakatapis ng tuwalya. Sa harap ng kanyang mga magulang, nagpanggap siyang bagong paligo lamang at umasal na parang walang nangyari. Pagkabalik ni Sonhee sa kanyang silid, pumasok si Mrs. Ha sa banyo upang suriin ito. Napansin niyang walang damit na dapat sana'y hinubad ng kanyang anak sa basket ng maruruming damit. Samantala, sa loob ng silid, inalis ni Sonhee ang tuwalya at inilabas ang larawang itinago niya sa loob ng kanyang damit. Naniniwala siyang ang larawang iyon ang maaaring maglantad sa lahat ng lihim. Matapos niya itong itagong mabuti, bumaba siya sa kusina at tinanong ang kanyang ina kung bakit siya nito inampon noon. Sa pambihirang pagkakataon, nagalit si Mrs. Ha sa tanong na iyon, kaya napahinto si Sonhee at hindi na naituloy ang iba pa niyang gustong sabihin. Kinagabihan, ikinuwento ni Mrs. Ha sa kanyang asawa ang mga sinabi ni Sonhee. Naniniwala siyang papalapit na ang kanilang anak sa sentro ng lihim. Nang marinig iyon, malamig at mahirap basahing tinig ang ginamit ni Mr. Choi upang sabihin anuman ang mangyari, kailangan nilang itago ang lahat hanggang sa huli. Bukod pa roon, kailangan din nilang isagawa ang isang plano. Kinabukasan, matapos ang klase, muli na namang nagmamadaling umalis si Sonhee sa paaralan. Dahil sa pag-aalala, nanatiling nasa tabi niya si Yoon. Pagkaraan, nagtungo sila sa isang mansyon. Sa pangunguna ng katiwala, dinala silang dalawa sa pangunahing bulwagan. Ang mansyong nasa kanilang harapan ay marangya na tila isang palasyo. Sinabi ni Sonhee kay Yoon na yon ang bahay ng kanyang lola. Makalipas ang ilang sandali, itinulak ng katiwala ang isang matandang babae papalapit sa kanila. Ito ang lola ni Sonhee na hindi niya kadugo. Hindi nito ikinatuwa ang pagdating ng kanyang apo, ngunit hindi iyon pinansin ni Sonhee. Sa halip, inilabas niya ang larawang natagpuan niya sa misteryosong silid. Sa larawan ay makikita sina Mr. at Mrs. Choi, ang kanyang lola, at isang binatilyong nasa humigit kumulang na 10 taong gulang. Umaasa si Sonhee na sasabihin ng matanda kung sino ang binatilyong iyon. Ngunit sa halip na sumagot, sumigaw ang kanyang lola at sinabing kahit malaman pa ni Sonhee ang katotohanan, hindi pa rin siya kailanman magiging tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Nagpatuloy si Sonhee sa pagtatanong, ngunit sa galit ng matanda ay ibinato nito ang isang florera sa harap niya at sinigaw na huwag na siyang muling pupunta roon. Dahil dito, dali-daling hinila ni Yoon si Sonhee palabas at binilhan siya ng pagkain at inumin. Hindi lamang iyon, tinulungan pa niya itong lagyan ng bandage ang sugat na tinamo nito sa pagkakadapa. Habang nag-uusap sila, biglang tinanong ni Yoon si Sonhee tungkol kay Soon. Napansin na niyang lahat ng kaguluhan at hindi maipaliwanag na pangyayari ay nagsimula lamang nang dumating si Soon. Marahil ay may alam si Sonhee, ngunit pinipili lamang nitong huwag sabihin sa kanya. Nang makitang nalulungkot ang kanyang kaibigan, inamin ni Sonhee ang nasa puso niya. Hindi raw sa hindi siya nagtitiwala kay Yoon, kundi dahil marami ring bagay na siya mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan.
Mahinahon siyang inalo ni Yoon at sinabing kung sakaling may mga lugar na hindi nito kayang puntahan mag-isa, o mga salitang hindi nito malaman kung kanino sasabihin, maaari itong lumapit sa kanya anumang oras. Saan man at kailanman, handa siyang maging pinakamatibay na masasandalan ni Sonhee. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting nabawasan ang bigat ng damdamin ni Sonhee. Sa ilalim ng papalubog na araw, kinalong siya ni Yoon sa kanyang likod at dahan-dahang inuwi. Habang nasa daan, banayad niyang ipinaliwanag kay Sonhee na sa wika ng mga katutubo, ang kaibigan ay ang taong handang magdala ng kalungkutan para sa iba. Pagkatapos noon, kumuha siya ng isang gummy candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay iyon kay Sonhee. Matagal na niya pala iyong iniingatan upang maibigay sa kanya. Pagdating sa bahay, isinulat ni Sonhee ang kanyang nararamdaman sa kanyang talarawan. Napakaraming masasamang bagay ang nangyari sa araw na iyon, ngunit ang mga salita ni Yoon ay naging tila isang banayad na aliw para sa kanyang puso. Mula noon, lalo pang tumibay ang tiwala ni Sonhee sa mahalagang kaibigang ito. Sa puntong iyon, bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong bata pa siya, sa araw ng kanyang karawan. Noong panahong iyon, niregaluhan si Sonhee ng kanyang mga magulang ng isang talarawan at sinabi sa kanya na isulat ng detalyado ang mga nangyayari sa bawat araw. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga magulang na masama ang kanyang pakiramdam pag-uwi mula sa paaralan, kaya ng gabing iyon, habang natutulog siya, palihim nilang binasa ang kanyang talarawan. Isinulat doon ni Sonhee na may isang kaklase siyang nagkakalat ng tsismis sa kung saan-saan na hindi siya tunay na anak ng kanyang mga magulang. Dahil hindi niya matanggap na sinisiraan ang kanyang mga magulang, nakipagtalo siya sa kaklaseng iyon at dahil dito ay umabot pa sa puntong ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Matapos basahin ang talarawan, tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang na may kakaibang ekspresyon. Kinabukasan, nabalitaan ni Sonhee na ang kaklaseng nakasagutan niya ay namatay. Nang sumunod na araw, matapos magsulat sa kanyang talarawan, lumabas si Sonhee kasama si Yoon upang mamasyal. Habang wala ang anak sa bahay, muling pumasok si Mr. Choi sa silid ni Sonhee at palihim na sinuri ang kanyang computer. Napansin niya sa browser history nito ang isang website tungkol sa pagpapalit ng relasyon sa pamilya. Pagkatapos, sanay na sanay niyang kinuha ang susi na itinago ng kanyang anak sa isang maliit na kahon. Binuksan niya ang kabinet at ninakaw ang talarawan ni Sonhee. Doon ay nabasa niya ang kuryosidad ni Sonhee tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki, pati na rin ang lungkot na nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw at ang pagdamay ni Yoon. Matapos mabasa ng mag-asawa ang lahat, maingat ding ibinalik ni Mr. Choi ang talarawan at ang susi sa dati nitong pinaglagyan. Samantala, yumuko si Sonhee at nagpasalamat kay Yoon. Pakiramdam niya, kung wala si Yoon, mahihirapan siyang harapin ng mag-isa ang lahat ng nangyayari. Habang nag-uusap silang dalawa, lihim naman silang minamasdan mula sa malayo ng pulis na si Ginoong Sin at ng kanyang kasamahan. Naniniwala ang pulis na si Sonhee ang susi sa dalawang kaso, ang pagkamatay ni Kung Ho at ang pagkawala ni Suon. Sa kasamaang palad, hindi pinahintulutan ng kanilang nakatataas ang pagsubaybay sa kanya at iginiit na isasara ang kaso ni Kung Ho bilang isang aksidente. Sa kabilang banda, ikinuwento na ni Sonhee kay Yoon ang buong katotohanan tungkol sa nangyari kay Kung Ho noong araw na yon, kabilang ang pagkakasaksak ni Suon sa kanya. Nang marinig iyon, naguluhan si Yoon. Naghinala siyang posible ring si Suon ang may kagagawan sa sunog noong araw na yon. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit hindi na lang nagsumbong sa pulis si Sonhee. Mariing sinabi ni Sonhee na ginagawa niya yon upang protektahan ang kanyang mga magulang. Kahit may mga pagdududa siya sa kanyang loob, simple lamang ang pananaw ni Yoon. Para sa kanya, kung hindi si Suon ang nagsunog, imposibleng kayanin yon ni Sonhee ng mag-isa. Sa huli, pinayuhan siya ni Yoon na magsumbong na sa pulis. Ngunit malamig na sinabi ni Sonhee na kung gagawin yon ni Yoon nang hindi niya alam, hindi na sila magiging magkaibigan. Kinabukasan, habang nasa klase si Sonhee, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nagpakilala ang nagpadala bilang si Suon at sinabing nasa labas siya ng paaralan at hinihintay siya. Agad na tumakbo palabas ng silid-aralan si Sonhee at dumiretso sa gate ng paaralan. Ngunit pagdating doon, wala siyang nakita ni anino ni Suon. Sa kabilang kalsada, may natanaw siyang likod ng isang tao na kahawig ni Suon. Tumakbo siya papunta roon nang hindi na mamalayang may isang itim na van na paparating ng mabilis mula sa likuran. Sa napakadelikadong sandaling iyon, itinulak siya ni Yoon palayo at siya mismo ang nabundol ng sasakyan. Pagkatapos, inayos ng driver ng van ang rearview mirror nito at malinaw na nakita sa salamin ang dalawang taong nabangga niya. Sa mismong sandaling muntik na siyang masagasaan, tila may bumalik na alaala kay Sonhee, isang eksenang nahulog siya sa dagat habang sa dalampasigan ay nakatayo si Mr. Choi, malamig at walang anumang emosyon sa mukha. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang tinamong pinsala ni na Sonhee at Yoon. Pagkaraan ng insidente, sinabi ni Yoon kay Sonhee na labis niyang namimiss ang mga panahong magkasama sila noon ni na Kung Ho at Sonhee dahil tunay na masaya ang mga araw na yon. Ngunit alam din niyang hindi na kailanman maibabalik pa ang magagandang panahong lumipas na. Dahil dito, nangako siya sa sarili na poprotektahan niya si Sonhee sa abot ng kanyang makakaya sapagkat hindi niya kayang mawala pa ang huli niyang kaibigan. Kasabay nito, sinabi rin niyang hindi maaaring basta na lamang palampasin ang nangyari kay Kung Ho. Umaasa siyang kapag nalinaw na ang lahat, agad na magsusumbong si Sonhee sa pulisya. Pumayag si Sonhee, kaya ipinahayag pa ni Yoon ang isa pa niyang hinala. Ayon sa kanya, ang karaniwang sasakyan ay kusang magpepreno kapag may taong mababangga, ngunit ang itim na van kanina ay tuloy-tuloy lamang na dumiretso, na parabang sinasadya nitong sagasaan si Sonhee. Tinanong niya si Sonhee kung nais ba nitong magsumbong sa pulis.
Noong una ay tumango si Sonhee, ngunit nang maalala niya ang mga kakaibang kilos ng kanyang mga magulang nitong mga nakaraang araw, pati na rin ang babala ng misteryosong lalaki na mag-ingat siya sa kanila. Muli siyang nag-alinlangan at nakiusap kay Yoon na huwag muna silang magsumbong. Natatakot siya na baka may kinalaman ang aksidente sa kanyang mga magulang. Nang tanungin siya ni Yoon kung bakit niya yon iniisip, halos magsalita na si Sonhee nang dumating sa ospital ang kanyang mga magulang. Nagmamadaling lumapit si Mrs. Ha upang alamin ang kalagayan ni Sonhee, ngunit napansin ni Yoon na mahigpit na nakakuyom ang kamay ni Mr. Choi. Nang gabing iyon sa opisina, biglang sinabi ng isang kasamang abogado kay Mr. Choi na mahusay ang ginawa niya. Nabigla siyang lumingon, ngunit ang tinutukoy pala ng kasama niya ay ang kasong perpekto niyang napanalunan noong araw na yon. Napansin ng kasamahan ni Mr. Choi na tila may mabigat siyang dinadala sa isip, kaya umaasa itong hindi niya itatago ang lahat sa kanyang sarili. Sumang-ayon si Mr. Choi, ngunit nang makaalis ang kanyang kasamahan, naging kakaiba muli ang kanyang ekspresyon. Kinabukasan, sabay-sabay na kumakain ang pamilya ni Sonhee, ngunit may kung anong hindi normal sa hangin sa pagitan nila. Dumating ang dalawang pulis sa bahay dahil nalaman na nila ang tungkol sa insidente ng itim na van noong nakaraang araw. Dahil si Sonhee na naman ang sangkot, lalo pang tumindi ang hinala ng mga pulis sa kanyang pamilya. Sa harap ng mga nagdududang pulis, pilit na inakbayan ni Mr. Choi ang kanyang anak at ipinahiwatig na simpleng aksidente lamang ang nangyari kahapon. Ngunit nalaman ng mga pulis na minsan nang umupa si Mr. Choi ng isang itim na van mula sa isang kumpanya ng taksi. Inamin ni Mr. Choi na siya nga ang umupa sa sasakyan. Pagkarinig niyon, hindi napigilan ni Sonhee ang mabiglang tumingin sa kanyang ama. Nais pang magtanong ng mga pulis, ngunit inanyayahan sila ni Mr. Choi sa kanyang opisina upang doon na lamang pag-usapan ng mas detalyado ang lahat. Dahil dito, umalis muna ang mga pulis, ngunit naghinala silang ginagawa iyon ni Mr. Choi upang makakuha ng oras at makagawa ng perpektong palusot. Pagkaalis ng mga pulis, nakatanggap si Mr. Choi ng tawag mula sa kanyang ina at nalaman niyang dinala ng kanyang anak ang litrato sa bahay ng lola nito. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang pintuan ng silid sa bahay na hindi niya kailanman pinahintulutang pasukin ni Sonhee. Napansin niyang may bakas na nabuksan ang bintana ng silid na yon. Gaya ng napagkasunduan, nagtungo ang mga pulis sa gusali ng law office ni Mr. Choi upang ipagpatuloy ang investigasyon. Doon, natuklasan nilang bago pa maaksidente at maospital ang anak nito, hindi pa umaalis si Mr. Choi sa opisina. Sa mismong panahong iyon, ang itim na van ay naimaneho palabas. Malinaw na hindi si Mr. Choi ang nagmaneho ng sasakyan. Samantala, sa pag-iisip ni Sonhee tungkol sa pag-upa ng kanyang ama ng van, sa sunog sa bahay ni Kung Ho, sa pagkawala ni Suon, at sa iba pang mga pangyayari, nagsimula siyang maghinalang maaaring may plano ang kanyang ama laban sa kanya. Matapos ang matinding pag-aalinlangan, nagpasya siyang diretsahang tanungin si Mr. Choi. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, nadatnan niyang nakatayo na ito sa labas, seryoso ang mukha. Galit na tinanong siya ni Mr. Choi kung saan niya itinago ang litrato. Hindi pa man nakakasagot si Sonhee, pumasok na ito sa kanyang silid at nagsimulang maghalughog at magbasag ng mga gamit. Nanginginig na sinabi ni Sonhee na nasa kanyang bag ang litrato. Matapos makuha iyon ni Mr. Choi, inilabas ni Sonhee ang mga matagal na niyang hinala. Gusto niyang malaman kung sino ang binatilyo sa larawan at kung gaano karaming lihim ang itinatago ng kanyang mga magulang sa kanya. Inamin pa niyang takot na siya sa kanilang dalawa. Sa hindi niya inaasahan, tumalikod si Mr. Choi at sinabing siya rin ay natatakot sa anak na nasa kanyang harapan. May gusto pa sana itong sabihin, ngunit pinigilan siya ni Mrs. Ha. Nilunok ni Mr. Choi ang mga salitang nais niyang sabihin at binalaan si Sonhee na huwag nang muling pumasok sa silid na yon. Dahil sa ikinilos ng kanyang ama, nag-atubiling tumawag si Sonhee sa misteryosong tiyuhin. Sa gitna ng mga biro nito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Sonhee. Pagkatapos, tinanong niya ito tungkol sa binatilyo sa larawan. Sa pagkakataong iyon, inilabas ng lalaki ang kanyang police ID at inamin na hindi siya tunay na kamag-anak ng pamilya ni Sonhee, kundi isang pulis na nag-imbestiga sa kanyang mga magulang. Iginiit niyang may itinatagong totoong mukha si Mr. Choi na walang sinumang nakakaalam. Ibinunyag din ni pulis kang kay Sonhee na bago naging abogado si Mr. Choi, isa muna itong piskal. Noon lamang iyon nalaman ni Sonhee. Ayon kay Pulis Kang, maraming taon na ang nakalipas ay may naganap na isang kasong kidnapping na sinundan ng sunog na nagdulot ng malaking gulat sa publiko. Ang tunay na anak ni na Mr. Choi at Mrs. Ha ay namatay sa sunog na yon. Noon pa man ay pinaghihinalaan na ni Pulis Kang si Mr. Choi bilang suspect sa insidenteng yon. Ngunit sa huli, may ibang taong walang kaugnayan ang naaresto at biglang isinara ang kaso. Nabura rin ang lahat ng balita tungkol dito. Naniniwala si Pulis Kang na ginamit ni Mr. Choi ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin ang lahat mula sa likod. Bukod dito, sinabi rin ng pulis na si Sonhee, bilang ampon ng pamilyang iyon, ay nasa panganib. Nais siyang maprotektahan ni Pulis Kang dahil ayaw niyang maulit ang trahedya sa nakaraan. Mahigpit niyang pinaalalahanan si Sonhee na huwag ipaalam sa ibang pulis ang tungkol sa kanilang pagkikita at nangakong siya mismo ang huhuli kay Mr. Choi. Pag-uwi sa bahay, inilabas ni Mr. Choi ang mga dokumentong may kinalaman sa pag-aaral sa ibang bansa at inutusan si Sonhee na maghanda dahil alis siya patungong abroad sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Mrs. Ha kay Sonhee na lahat ng ginagawa ng kanyang ama ay para sa ikabubuti niya. Pagkaalis ni Mr. Choi, ikinuwento ni Mrs. Ha sa kanyang anak ang tungkol sa binatilyo sa larawan. Tulad ng hinala ni Sonhee, ang nasa litrato ay si Sang-ho, ang tunay nilang anak. Ayon kay Mrs. Ha, bago nila ampunin si Sonhee, namatay si Sang-ho sa isang sunog. Isang napakasakit na alaala yon para sa kanilang mag-asawa, kaya hindi nila ito kailanman naikwento kay Sonhee.
Niyakap ni Mrs. Ha ang kanyang anak at umaasang mapagkakatiwalaan sila nito. Sinabi pa niyang upang protektahan si Son-hee, handa silang gawin ang kahit ano. Sinamantala ni Son-hee ang pagkakataon upang itanong ang matagal na niyang gustong malaman. Nais niyang malaman kung ano ang ginawa ng kanyang ina sa bahay ni Kung Ho noong araw na yon. Inamin ni Mrs. Ha na nang makarating siya roon, buhay pa si Kung Ho. Balak na sana niyang tumawag ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ni Kung Ho. Sinabi ni Kung Ho na hindi naman siya nanganganib ang buhay at buong puso niyang pinoprotektahan si Son-hee. Idinagdag pa niya na walang kasalanan si Son-hee. Nang maramdaman ni Mrs. Ha na malapit nang umuwi ang mga magulang ni Kung Ho, dali-dali niyang kinuha ang telepono at reviewer ng kanyang anak at lumabas sa likurang pintuan. Tungkol naman sa dahilan ng sunog sa bahay ni Kung Ho, sinabi niyang wala rin siyang alam. Sa pag-iisip ni Son-hee sa mga sinabi ng kanyang mga magulang at sa mga pahayag ni Pulis Kang, hindi niya malaman kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Upang makatiyak sa katotohanan, naghanap siya ng impormasyon sa internet at natuklasan niyang totoo ang sinabi ni Pulis Kang, lahat ng link na may kinalaman sa kaso ng kidnapping at sunog noong nakaraan ay nabura na. Dahil dito, nagsimula siyang maniwala sa pulis at lalo pang nagduda na may malalim na lihim ang kanyang pamilya. Samantala, nakaupo ang kanyang mga magulang sa sala at nanonood ng telebisyon na may kakaibang ekspresyon. Ang palabas ay tungkol sa mga allergy sa pagkain, lalo na ang mga delikado para sa may allergy sa mani. Kasabay nito, tumawag si Pulis Kang upang ipahayag ang kanyang pag-aalala kay Son-hee at pinaalalahanan siyang agad siyang kontakin kung may mangyaring hindi inaasahan. Nang gabing iyon, may isang mangingisda na nakakita ng tila katawan ng tao na lumulutang sa ilog. Dumating ang mga pulis at natagpuan malapit dito ang isang school ID na may pangalan ni Suon. Ang pagkawala ni Suon ay agad na naging balita. Habang pinapanood iyon, lalong naging seryoso at mahirap basahin ang ekspresyon ni Mr. Choi. Dahil sa alaala ng kaso ng kidnapping at sunog na binanggit ni Pulis Kang, muling naghanap si Son-hee sa internet. Tulad ng inaasahan, wala na ring makitang impormasyon tungkol dito. Habang naghahanap siya, biglang pumasok si Mrs. Ha sa kanyang silid. Mabilis na nagtago si Son-hee sa kama at nagsinungaling na may narinig siyang kakaibang tunog. Habang papunta si Mrs. Ha sa bintana, agad na isinara ni Son-hee ang mga webpage na kanyang binuksan. Ngunit nakita na yon ni Mrs. Ha sa refleksyon ng salamin kahit nagpanggap itong walang napansin. Dumating si Yoon upang dalawin si Son-hee dahil sa pag-aalala, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Mrs. Ha at sinabing may sakit ang kanyang anak. Sa halip, nagpadala si Son-hee ng mensahe kay Yoon na umuwi muna at makikipag-ugnayan na lamang siya kapag makakalabas na siya. Mabigat ang loob ni Yoon habang naglalakad at napadpad siya sa harap ng istasyon ng pulisya. Sa pag-aalala sa mga nangyari kay Son-hee, hindi na niya napigilan ang sarili at pumasok sa loob kahit pa may babala sa kanya noon. Pagkaalis ni Yoon, dahan-dahang lumapit si Son-hee sa pintuan ng silid ng kanyang mga magulang. Narinig niya si Mrs. Ha na nagsasabing may masamang pakiramdam siya, at si Mr. Choi naman ay nagsabing hindi dapat marinig ni Son-hee ang usaping iyon. Nang pumasok si Son-hee sa kusina, napansin niyang may pulbos ng peanuts sa mga pinamili ng kanyang ina. Labis siyang nagulat dahil may matinding allergy siya sa peanuts at alam iyon ng kanyang mga magulang. Muli niyang narinig ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Sa matinding emosyon, sinabi ni Mrs. Ha na kailangan nilang mabilis na tanggalin ang isang tao bago pa mahuli ang lahat. Dahil dito, agad na tumakbo si Son-hee pabalik sa kanyang silid. Ang pulbos ng peanuts at ang mga narinig niyang salita ay nagdulot sa kanya ng isang nakakatakot na hinala na maaaring siya mismo ang target ng kanyang mga magulang. Lalo siyang kinabahan. Tumanggap siya ng mensahe mula kay Yoon na nagsasabing ipinagbigay alam na nito sa pulis ang tungkol sa mensaheng natanggap niya mula kay Suon. Ayon sa pulis, matagal nang naka-off ang telepono ni Suon at huling naon ito kinabukasan matapos ang insidente kay Kung Ho. Dahil dito, napagpasyahan ni Yoon na ang nagpadala ng mensahe noon ay hindi si Suon. Sa pagbasa ng mensahe, lalo pang nabahala si Son-hee. Hindi niya malaman kung sino ang nagkunwaring si Suon upang makipag-ugnayan sa kanya. Habang iniisip iyon, pumasok si Mrs. Ha dala ang isang mangkok ng lugaw at sinasabing kumain na siya. Ngunit para kay Son-hee, ang mga salitang iyon ay parang isang nakakatakot na paanyaya sa kapahamakan. Sa takot, tinabig ni Son-hee ang kutsara at agad na tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo, naiisip niya ang pagkamatay ni Kung Ho at ang sunod-sunod na kakaibang kilos ng kanyang mga magulang na lalong nagpalalim sa kanyang pangamba. Lalong naging sigurado si Son-hee na may balak ang kanyang mga magulang na saktan siya. Nagsimulang umulan at nanginginig siyang nagtago sa isang madilim na eskinita. Nang tumawag si Yoon, sinabi niya rito na umalis na siya sa kanilang bahay. Nang marinig ni Yoon ang pag-iyak ng dalagang mahal niya sa kabilang linya, agad siyang tumakbo upang puntahan si Son-hee. Pagkatapos ng tawag, patuloy na umiiyak si Son-hee habang nakasiksik sa sulok. Mula sa dilim, may isang kahina-hinalang aninong dumaan. Dahil dito, dali-dali siyang tumakbo patungo sa isang sangandaan. Habang naghihintay sa pulang ilaw, naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Bago pa siya makalingon, bigla siyang itinulak palabas ng kalsada at nabangga ng isang sasakyan. Sa oras na yon, bumibili ng payong si Yoon. Nang makita niya ang ambulansya sa labas ng convenience store, kinabahan siya at agad na tumakbo palabas. Nakita niya ang isang misteryosong taong nakasuot ng itim na kapote, ngunit nahuli siya ng isang hakbang. Sumakay ang taong iyon sa taxi at mabilis na umalis. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mr. Choi mula sa likuran ni Yoon at tulad ng taong nakita niya, nakasuot din ito ng itim na kapote. Inabot ni Mr. Choi ang kanyang payong kay Yoon. Kasabay nito, tumawag si Mrs. Ha at sinabi na naaksidente si Son-hee.
Dinala si Son Hee sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi siya nasa kritikal na kalagayan, ngunit nananatili siyang walang malay. Sa gitna ng dilim, tila may isang aninong pumasok sa kanyang silid at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa kanyang panaginip, inakala ni Son Hee na ang taong iyon ay ang kanyang ina. Para bang nawawala sa sarili si Mrs. Ha habang hinahadlangan ang kanyang paghinga at galit na tinatanong kung bakit buhay pa siya. Sa kama ng ospital, nanginginig at nagpupumiglas si Son Hee na parang sinasaniban. Sa labas, narinig ni Mrs. Ha ang ingay at agad na pumasok upang aliwin ang kanyang anak. Ngunit sa paningin ni Son Hee, nakakatakot ang itsura ng kanyang ina, kaya lalo siyang nataranta. Dahil dito, agad na tumawag si Yoon ng doktor. Matapos siyang magamot, unti-unting kumalma si Son Hee. Tinawag niya si Yoon at humingi ng tulong, sinasabing nais siyang saktan ng kanyang mga magulang. Narinig ng kanyang mga magulang ang mga salitang iyon. Kasabay nito, narinig din ito ng pulis at agad na lumapit upang magtanong pa, ngunit muling nawalan ng malay si Son Hee. Sa kanyang kawalan ng malay, nagkaroon siya ng bangungot. Napanaginipan niyang bata pa siya at sinusubukang sindihan ang pusporo, ngunit hindi ito magliyab. Lumapit si Suon at sinabi na ang lahat ng bakas ay nagtuturo sa iisang sagot, nais siyang saktan ng kanyang mga magulang. Kinuha ni Suon ang pusporo, sinindihan ito at itinapon sa likuran. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang wig at ipinakita ang kalahati ng kanyang ulo na may paso, pinaalala kay Son Hee na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa kanya. Lumaki ng lumaki ang apoy hanggang tuluyan siyang lamunin. Sa gitna ng sigaw ng batang si Son Hee, nagising siya sa kama ng ospital. Pagmulat niya, nakita niyang nakatulog si Mrs. Ha sa tabi niya. Nang umalis ito upang tawagin ng doktor, agad na nakipag-ugnayan si Son Hee kay pulis Kang at humingi ng tulong. Pumayag naman ang pulis. Hindi alam ni Son Hee na sa oras na yon ay pinapanood ng pulis ang dashcam video na nagpapakita kay Suon na nakatakas mula sa isang sasakyan noong gabi ng kanyang pagkawala. Samantala, tila may naalala si Yoon at nag-atubiling tumawag sa isang tao na nagpakilalang si Suon. Lumabas na ang taong nakaitim na kaputi na nakita niya noon ay si Suon mismo. Ilang oras bago yon, ipinakita ng pulis kay Mr. Choi ang dashcam video na nagpapakita na ang aksidente ni Son Hee ay hindi basta aksidente kundi may nagtulak sa kanya. Sa kabila nito, malamig na sinabi ni Mr. Choi na walang kahina-hinala sa video. Ngunit para sa pulis, hindi ito basta-basta. Mula sa sunog sa bahay ni Kung Ho, pagkawala ni Suon, at ngayon ay ang aksidente ni Son Hee, malinaw na may koneksyon ang lahat ng ito. Dahil hindi pa siya makakuha ng search warrant, gumamit ng ibang paraan ang pulis. Inutusan niya ang isang kriminal na banggain ang sasakyan ni Mr. Choi. Nang dalhin ito sa repair shop, lihim na sinuri ng forensic team ang sasakyan. Natuklasan nilang napalitan ang memory card ng dashcam at may bakas ng dugo sa upuan sa harap. Ilang araw matapos iyon, nakalabas na ng ospital si Son Hee. Tinanong siya ni Mr. Choi kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang nais siyang saktan ng kanyang mga magulang. Ngunit nanatili siyang tahimik at mabigat ang mukha. Sa biyahe pa uwi, naging kakaiba ang katahimikan sa loob ng sasakyan na para bang ang dati nilang masayang pamilya ay hindi na kailanman maibabalik. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang ilang pulis. May dala silang warrant of arrest para kay Mr. Choi sa kasong kidnapping at pananakit kay Suon. Nang makita ni Son Hee ang pagdakip sa kanyang ama, gumuho siya at napaluhod sa sahig. Mahigit 10 taon na ang lumipas, kaya marahil ay nakalimutan na ni Son Hee ang unang kaligayahang naranasan niya nang mapunta siya sa pamilyang iyon. Noong Pasko ng taong iyon, nagising ang batang si Son Hee at nakitang may pulang sinulid na nakatali sa kanyang daliri. Nang sundan niya iyon, natuklasan niya ang isang bisikleta sa bakuran. Iyon ang regalong Pasko ng kanyang mga magulang para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, dahil nasa tabi niya ang kanyang mga magulang, araw-araw na masaya siyang nagbibisikleta at naglalaro. Hanggang sa isang araw, may nagnakaw sa kanyang bisikleta at umiyak siya ng husto dahil sa lungkot. Isang araw sa parke, nakita niya ang isa pang batang babae na nakasakay sa sarili niyang bisikleta. Noong mga sandaling iyon, balak sana ng kanyang ama na hanapin ang nagnakaw, ngunit pinigilan siya ni Son Hee. Para sa batang si Son Hee, hindi lamang ang bisikleta ang mahalaga, kundi ang napakaraming magagandang alaala na mayroon siya kasama ang kanyang mga magulang. Sa araw na yon, habang nakatingin sa kaibig-ibig niyang anak, punong-puno ng tuwa ang mukha ni Mr. Choi. Dinala ng mga pulis si Mr. Choi dahil pinaghihinalaan siyang nanakit kay Suon. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng DNA test at napatunayang ang dugo sa loob ng kanyang sasakyan ay kay Suon niya. Sinimulan siyang interogahin ng pulis, ngunit ipinagtanggol ni Mr. Choi ang sarili sa pagsasabing ninakaw ang kanyang sasakyan. Hindi naniwala rito ang pulis. Bilang isang mahusay na abogado, nanatiling kalmado si Mr. Choi at nagsimulang magbanggit ng mga batas. Iginiit niyang walang matibay na ebidensya ang mga pulis upang patunayang siya ang may sala at na ang una nilang dapat gawin ay hanapin ang katawan ni Suon. Habang nahihirapan ang pulis sa usaping iyon, dumating si Mrs. Ha sa presinto at sinabing nais niyang magbigay ng alibi para sa kanyang asawa. Habang nasa presinto ang mag-asawa, wala silang kaalam-alam na may malaking nangyayari sa labas. Pumunta si Yoon sa eskinita kung saan naaksidente si Son Hee noong nakaraang araw. Ang totoo, noong araw ng insidente, nakita niya roon si Suon. Naghinala siyang si Suon mismo ang sadyang nagtulak kay Son Hee upang mangyari ang aksidente. Upang maprotektahan si Son Hee, mag-isa siyang nakipagkita kay Suon sa eskinita. Sa kailaliman ng makitid na daan, tila may aninong bahagyang lumitaw. Ngunit sa isang iglap nawala rin ito. Habang mainat na nagmamasid si Yoon, lumapit sa kanya si Pulis Lee. Isa itong tauhan ni Pulis Kang at isa ring masigasig na investigador.
Sa kanyang pagsubaybay, nalaman niyang may mensaheng nagtakda ng pagkikita ni Yoon at Suon. Sa palagay niya, maaaring hindi si Suon ang nakita ni Yoon dahil posibleng napahamak na ito noon pa. Pagkatapos nilang maghiwalay, muling bumalik si Yoon sa bungad ng eskinita. Habang nag-aatubili siya, biglang may lumabas mula sa dilim at sinaksak siya. Malubhang nasugatan si Yoon at bumagsak sa lupa. Narinig ni Pulis Lee ang kaguluhan kaya agad siyang tumakbo papunta roon at tumawag ng ambulansya. Kasabay nito, ipinaalam din niya kay Pulis Kang na nasaksak si Yoon. Bago mawalan ng malay, sinabi ni Yoon kay Pulis Lee na si Suon ang sumaksak sa kanya. Ibig sabihin, buhay pa si Suon. Dahil dito, nabaligtad ang kasong ibinibintang kay Mr. Choi tungkol sa pananakit. Inutusan ni Pulis Kang si Pulis Lee na ipagpatuloy ang paghahanap kay Suon, habang siya naman ay nagtungo sa ospital upang bisitahin si Yoon. Wala pang alam si Son Hee sa nangyari kay Yoon. Ang sunod-sunod na mga insidente nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nagpatibay sa hinala niyang may masamang balak ang kanyang mga magulang laban sa kanya. Sa kanyang silid, nakaupo siyang balisa at takot na takot. Bigla na lamang may narinig siyang tunog ng nababasag na bagay. Nag-aalalang lumabas siya sa sala at nakita niyang nabasag ng bato ang salamin ng bintana. Habang hindi pa niya nauunawaan ang nangyayari, isa pang kahalintulad na tunog ang nanggaling mula sa silid tulugan. Nang tumakbo siya pabalik, nakita niyang basag din ang salaming pinto ng kwarto. Sa gitna ng matinding takot, tumakbo palabas si Son Hee mula sa silid at hindi sinasadyang natapakan ang mga bubog sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, may isang aninong lumitaw sa dulo ng pasilyo. Dahil sa takot, pautal-utal siyang tumakbo palabas ng bahay. Ngunit biglang narinig niya ang boses ni Suon mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang ang humahabol sa kanya ay ang dati niyang matalik na kaibigang si Suon. Higit pang nakakatakot, may hawak itong kutsilyong puno ng dugo. Nang makita ni Suon na nakatitig sa kanya si Son Hee, tiningnan nito ang hawak niyang kutsilyo at mumiti ng malamig. Pagkatapos, ibinato niya sa lupa ang kutsilyo at ipinahiwatig na hindi niya hahayaang basta na lamang mamatay si Son Hee ng ganoon kadali. Hindi pa man nakababawi si Son Hee sa matinding pagkabigla, sinunggaban na ni Suon ang isang pala sa tabi at malakas na inihampas iyon sa lupa. Habang paulit-ulit na tinatanong ni Son Hee kung ano ang nangyari kay Yoon, galit na galit si Suon at hinampas siya ng pala. Pagmulat muli ni Son Hee, natagpuan niyang nakatali siya sa loob ng silid tulugan. Nakatayo roon si Suon, nakalantad ang kalahati ng ulo nitong may mga peklat ng paso, habang may hawak na lalagyan ng gasolina at ibinubuhos ito sa buong kwarto. Nais niyang ipalasap kay Son Hee ang mismong sakit na dinanas niya. Nang maunawaan ni Son Hee ang balak ni Suon, napuno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Nang mapuno ng amoy ng gasolina ang buong silid, hindi na napigilan ni Suon na ilabas ang lahat ng sama ng loob na kinimkim niya. Ipinaalala niya na noon ay malinaw na nangako si Son Hee na pupunta ito sa istasyon ng pulis upang sumuko at akuin ang pananagutan sa nangyari kay Kung Ho, ngunit sa huli ay hindi rin naman ito ginawa. Tungkol dito, sinabi ni Suon na kaya niya iyong unawain, ngunit ang hindi niya kailanman mapapatawad ay ang pagtatangkang saktan siya ni Son Hee. Pilit na nagpaliwanag si Son Hee, ngunit hindi naniwala si Suon. Sa halip, sa tindi ng galit ay sinampal pa niya ang kaibigan. Pagkatapos noon, tinakpan ni Suon ang kanyang mukha at humagulgol, naniniwalang si Son Hee ang sumira sa kanyang buhay. Sinikap ni Son Hee na pakalmahin si Suon at umaasang mapag-uusapan nila ng maayos ang lahat, ngunit punong-puno na ng kawalang pag-asa si Suon. Para sa kanya, nasaktan na niya si Kung Ho at kahit pa maupo siya upang pakinggan ang paliwanag ni Son Hee, wala na yung mababago. Para kay Suon, wala nang paraan upang ibalik pa ang dati. Dali-daling ipinaliwanag ni Son Hee na noong araw na yon, matapos silang umalis, buhay pa si Kung Ho dahil si Mrs. Ha mismo ang nakakita at nagpatunay nito. Ngunit hindi pa rin naniwala si Suon. Sa halip, inisip pa niyang si Mrs. Ha mismo ang nagsunog sa bahay ni Kung Ho upang pagtakpan ang ebidensya at maprotektahan ang sariling anak. Tinangka ni Son Hee na ipagtanggol ang kanyang ina, ngunit lalo lamang naging marahas si Suon. Sumigaw siya at itinulak si Son Hee pabagsak, pilit na iginigiit na si Son Hee mismo ang nag-udyok sa kanyang mga magulang na saktan siya. Bilang patunay, inilabas ni Suon ang pamilyar na pendant na hugis swan. Natagpuan daw niya yon sa silid ni Son Hee. Sa puntong iyon, wala nang maipagtanggol pa si Son Hee. Eksakto namang dumating si Pulis Kang. Pinindot niya ang doorbell ngunit nang walang sumagot ay umakyat siya sa bakod at pumasok sa loob. Nang mapansin niyang basag ang salamin sa sala, dumiretso siya sa pintuan ng silid ni Son Hee. Sa pagkakita kay Pulis Kang, tila nakakita si Son Hee ng pag-asang maililigtas siya. Ngunit lalo lamang naging marahas si Suon. Itinaas niya ang hawak na kutsilyo at nagbanta na kung lalapit pa ang lalaki ay sasaksakin niya si Son Hee. Ngunit matapos makita ang sahig na basang-basa ng gasolina, sa halip na iligtas si Son Hee ay sumandal lamang si Pulis Kang sa bintana at kalmadong nagsindi ng sigarilyo. Nang maramdaman ang panganib, sumigaw si Son Hee at pinakiusapan siyang patayin ang sigarilyo. Ngunit tuluyan niyang binalewala ang kaligtasan ni Son Hee. Sa sumunod na sandali, itinapon niya ang sinding sigarilyo sa sahig. Agad itong sumiklab sa gasolina at naging isang malaking apoy. Habang papalaki ng papalaki ang apoy, ang pulis na siyang pinakapinagkakatiwalaan ni Son Hee ay tahimik lamang na nakatingin ni hindi man lang kinakikitaan ng anumang emosyon. Sa gitna ng panganib, ginamit ni Suon ang hawak niyang kutsilyo upang putulin ang tali na gumagapos kay Son Hee. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at pinapunta si Son Hee sa kanyang tabi. Sa labas ng bintana, pinagmamasdan naman ni Pulis Kang ang eksena na may nakapangingilabot ng ngiti sa labi. Dahil sa tulong ni Suon, nakataka si Son Hee mula sa apoy.
Ngunit agad namang inagaw ni Pulis Kang ang kutsilyo mula kay Suon at ginamit ito upang takutin siya, saka pinilit na itulak siya papasok sa apoy. Sa sandaling iyon lamang tuluyang naunawaan ni Sonhee na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi tunay na pulis. Hawak ang kutsilyo, unti-unti niyang pinalapit si Suon sa apoy. Lumalabas na matagal na niyang inihanda ang buong eksena upang iligaw ang investigasyon at ibintang kay Suon ang krimen. Ang plano niya ay palabasing si Suon ang nanakit kay Kung Ho at siya rin ang nagsunog sa bahay upang patayin ang nag-iisang saksi na si Sonhee, ngunit sa huli ay namatay rin siya sa sariling sunog. Biglang tumakbo si Sonhee at hinarang si Kang habang sinisigaw kay Suon na tumakas na. Ngunit mabilis siyang naipuwersa ni Kang at naitulak sa isang tabi. Pagkatapos, sinunggaban niya si Suon at pilit na itinulak ito papunta sa malalaking apoy. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, dumating si Pulis Lee sa tamang oras. Itinutok niya ang kanyang baril kay Kang, ngunit nanatiling kalmado ang lalaki at nagpatuloy sa pagsisinungaling. Nagpanggap siyang isa ring pulis at sinabi na pinipigilan lamang niya si Suon dahil may hawak itong kutsilyo. Ipinaalala pa niya kay Pulis Lee na mabilis nang lumalaki ang apoy at kailangang unahin nilang iligtas si Sonhee. Nang makita ang naglalagablab na apoy, madaling naniwala si Pulis Lee at tumakbo patungo kay Sonhee. Sinamantala iyon ni Kang at agad siyang inatake mula sa likuran. Pagkatapos, inagaw niya ang baril ni Pulis Lee. Tinangka ni Suon na tumakas sa pagkakataong iyon, ngunit mabilis siyang tinutukan ni Kang at pinilit na lumapit sa kanya at kunin ang sarili niyang kutsilyo. Wala nang ibang pagpipilian si Suon kundi sumunod. Ngunit niloko siya ni Kang. Sa mismong sandaling mahawakan ni Suon ang kutsilyo, pinaputukan siya ni Kang upang palabasing si Suon ang nanaksak at nakasugat sa isang pulis. Sa kabilang panig ng mga pangyayari, dahil buhay pa si Suon, napalaya si Mr. Choi. Nalaman din niya mula sa pulis na nasaksak si Suon. Nang pumunta siya sa ospital, sinabi ni Pulis Kang kay Mr. Choi na bago mawalan ng malay, may nabanggit na mapanganib na salita si Suon. Kasabay nito, hindi rin makontak si Sonhee sa telepono. Napagtanto ng mag-asawa na may hindi magandang nangyayari, kaya agad silang sumakay sa sasakyan pauwi. Ngunit huli na ang lahat. Ang bahay na kanilang nadatnan ay nilalamon na ng malupit na apoy. Nailabas ng rescue team si Pulis Lee na sugatan, ngunit wala silang makitang bakas nina Sonhee at Suon. Sa harap ng naglalagablab nilang tahanan, desperadong napasigaw at napaiyak ang mga magulang ni Sonhee. Ang matinding sakit ng mawalan ng anak ay isang paghihirap na hindi na nila kailanman ninais pang maranasan muli. Isang dalaga ang nagbuhos ng gasolina sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan at nagbalak na magsimula ng isang malaking sunog. Ngunit sa mismong sandaling sumiklab ang apoy, hindi niya kinayang panindigan ang kanyang balak. Sa huli, iniabot pa rin niya ang kanyang kamay at isinugal ang sariling buhay upang mailigtas ang kaibigan mula sa naglalagablab na apoy. Para kay Suon, ganoon kasalimuot ang damdamin niya para kay Sonhee, isang damdaming sabay na puno ng pagmamahal at galit. Sa totoo lang, likas na mabuti si Suon. Kahit padala-dala niya ang mga peklat ng sunog noon at nawala sa kanya ang lahat ng dapat sana ay naging kanya, pinili pa rin niyang lumaki na may positibo at masiglang pananaw sa buhay. Isang araw, tinanong niya ang nakatatandang babaeng kasama niya noon sa welfare center kung may karapatan bang mangarap ang isang ordinaryong taong tulad niya. Sinagot siya ng babae na lahat ay may karapatang mangarap at kahit hindi man matupad ang pangarap sa huli, kailangan pa ring magpatuloy at magsikap mabuhay. Unti-unting tumimo sa puso ni Suon ang mga salitang iyon. Isang araw, bago siya lumipat ng paaralan, nagkataon na makita niya si Sonhee sa kalye. Kahit maraming taon na silang hindi nagkita, agad niyang nakilala na ang dalagang iyon ay ang pinakamatalik niyang kaibigan noon sa welfare center. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sinundan niya ito. Nakita niyang masayang-masaya si Sonhee kasama si Yoon na noon ay hindi pa niya kilala. Pagkaraan, dumating si Mr. Choi upang sunduin ang anak pauwi. Sa dami ng taon na lumipas, wala nang bakas si Suon sa buhay ni Sonhee. Ngunit si Suon, kailanman ay hindi nakalimot sa kaibigan niyang iyon. Mula noon, nagsimula siyang alamin ang tungkol sa paaralan ni Sonhee, at doon niya unti-unting natukoy ang bago niyang pangarap. Kalaunan, lumipat siya sa parehong high school na pinapasukan ni Sonhee. Sa buong panahong magkasama silang nag-aral, kahit may sama pa rin siya ng loob kay Sonhee dahil sa aksidenteng sunog noon sa welfare center, mas tumatak pa rin sa kanyang alaala ang ngiti nito, ang kabaitan nito, at maging ang paraan nito ng paglalaro ng pambatang laro. Sa mga panahong iyon, isa lamang ang maliit na hangarin ni Suon, ang mapalapit kay Kung Ho. Tahimik niyang isinumpa sa sarili na kung maibibigay ni Sonhee si Kung Ho sa kanya, mapapatawad niya ang kasalanan nitong nagawa noon sa nakaraan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging ganoon ang takbo ng mga pangyayari. Habang nakikita niyang malapit ng kalabitin ni Kang ang gatilyo, napuno ang puso ni Suon ng takot sa kamatayan. Maraming taon na ang nakalipas, bago pa siya mapunta sa welfare center, minsan nang sinubukang tumakas ng batang si Suon mula sa mga trafficker. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nahulog ang isa sa mga ito at namatay. Sa murang edad, naunawaan na niya kung gaano kahina at kaikli ang buhay. Ngunit ang masakit, hindi nagiging mas madali ang buhay dahil lamang may natutuhan kang isang katotohanan. Ilang oras bago yon, sinunog ni Kang ang bahay ni Sonhee at pagkatapos ay dinukot sina Sonhee at Suon. Dahil walang natagpo ang katawan sa pinangyarihan ng sunog, naniwala ang mga pulis na buhay pa si Sonhee. Pinaghinalaan nilang si Suon ang nagsunog at dumukot kay Sonhee. Sa mga sandaling iyon, lihim namang tumawag si Mr. Choi kay Kang. Alam na niya na si Kang ang may kagagawa ng lahat, kaya agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sa kabilang linya, mayabang na humingi si Kang ng malaking halaga kapalit ng buhay ni Sonhee bago magtanghali kinabukasan. Nagmalaki pa siyang balak na niyang tumakas palabas ng bansa.
Binantaan din niya si Mr. Choi na kailangang mag-isa lamang itong magdala ng pera kung hindi ay nanganganib ang buhay ni Sonhee. Matapos ang tawag, humuhuni-huni pa si Kang habang naglalakad sa palengke. Sa huli ay huminto siya sa isang tindahan ng sapatos at walang kabahalang pumili ng isang pares ng pambabaeng sapatos. Samantala, nagising si Sonhee mula sa pagkahilo at natuklasang nasa isang hindi pamilyar na bodega siya. Ang lalaking nagbabantay sa kanya ay himbing na natutulog. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas, ngunit eksakto namang nakabalik si Kang. Inihagis nito sa harap ni Sonhee ang bagong biling sapatos at inutusan siyang isuot iyon. Tahimik naman siyang sumunod. Sa oras ding iyon, nagpadala si Mr. Choi ng mensahe kay Kang na kailangan pa niya ng oras upang maihanda ang pera at hinihiling na maghintay muna ito. Alam na alam ni Kang na isa lamang iyong paraan upang magpatagal, ngunit hindi niya iyon pinansin. Paulit-ulit namang tinatanong ni Sonhee si Kang tungkol sa kinaroroonan ni Suon dahil labis siyang nag-aalala para sa dating matalik na kaibigan. Ngunit malamig lamang nang umiti si Kang at sinabing kung makikipagtulungan si Sonhee, titiyakin niyang ligtas si Suon. Pagkatapos, kusa niyang sinabi na handa na niyang ibunyag ang buong katotohanan. Ang unang lihim na inilantad niya ay na siya ang tunay na ama ni Sonhee. Ngunit ikinagulat niya na walang anumang pagkabigla sa mukha ni Sonhee nang marinig iyon. Kalmado lamang itong nagsabing matagal na niyang naisip ang posibilidad na iyon. Sa unang pagkikita pa lamang nila, pakiramdam niya ay pamilyar na sa kanya ang mukha ni Kang na para bang dati na niya itong nakita sa kanyang mga alaala. Lalo pa siyang nakatiyak dahil sa paraan ng pagsubo ni Kang ng pagkain sa kanyang bibig. Sa puntong iyon, wala nang itinago pa si Kang at ipinagpatuloy ang pagsasalaysay ng nakaraan. Ayon sa kanya, maraming taon na ang nakalipas, sina Mr. Choi at Mrs. Ha ang pumatay kay Sang-ho ngunit sa kanya ibinunton ang lahat ng sisi. Pagkatapos, sinadya raw nilang ampunin si Sonhee upang gamitin siya bilang bihag at matiyak na hindi siya magsasalita ng totoo. Dahil dito, siya ang napagbintangan at nakulong ng maraming taon. Nang makalaya siya, sa tulong ng ilang kaibigan, mabilis niyang natunton ang kinaroroonan ng kanyang anak na si Sonhee. Sinabi pa ni Kang na noong una niyang makita si Sonhee na malaki na, labis siyang natuwa. Ngunit nagbago ang lahat ng matuklasan niyang ang mga umampon dito ay siya ring mag-asawang sumira sa kanyang buhay noon. Sa kanyang paningin, ang mga umampon kay Sonhee ay mga mapagkunwaring taong nagtatago sa likod ng mabubuting mukha. Mula noon, patuloy siyang naghanap ng paraan upang mailigtas si Sonhee mula sa bahay na yon. Hanggang sa tuluyan nang nangyari ang insidente kay Kung Ho. Noong araw na yon, nang makita ni Kang na dali-daling hinahabol ni Sonhee si Suon, palihim din siyang sumunod. Maayos sana ang lahat hanggang sa marinig niya ang sigaw ni Suon mula sa loob ng bahay ni Kung Ho. Pagkatapos noon, nakita niyang biglang pumasok sa loob ang kanyang anak na si Sonhee na naghihintay noon sa labas. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, wala siyang magawa kundi manatiling nakatago sa labas at magmasid lamang. Pagsapit ng gabi, nakita niyang lumabas si Suon mula sa bahay ni Kung Ho at kasabay niyon ay nakita rin niyang umuwi si Sonhee na puno ng dugo ang katawan. Dahil hindi siya mapalagay, pumunta siya sa labas ng bahay ni Sonhee upang magmasid. Doon, nakita niyang pagkapasok ni Sonhee sa bahay ay agad namang nagpunta si Mrs. Ha sa bahay ni Kung Ho. Makalipas ang ilang sandali, lumabas din ito mula roon. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Kang na maaaring pumasok si Mrs. Ha sa bahay ni Kung Ho upang itago ang bangkay. Dahil natatakot siyang may gawin pa itong mas masama, nanatili siyang nagbabantay sa labas. Nang magbukang liwayway, nakita niyang muling bumalik si Mrs. Ha sa bahay ni Kung Ho. Nakumbinsi si Kang na sa pagkakataong iyon ay babalik ito upang tapusin ang lahat ng hindi pa naayos. At tama nga ang kanyang hinala. Hindi nagtagal matapos umalis si Mrs. Ha, biglang sumiklab ang apoy sa bahay ni Kung Ho. Sa ikalawang araw matapos ang sunog, hinarap ni Kang si Mrs. Ha at sinabi ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa halip na matakot, siya pa ang binalaan ng mag-asawa. Iginiit ng mga magulang ni Sonhee na ang ginawa nila noong gabing iyon ay para sa kapakanan ni Sonhee at na hindi pa maaaring makulong si Sonhee sa panahong iyon. Naunawaan ni Kang na muli nilang balak gamitin si Sonhee bilang bihag upang siya ay patahimikin. Noon ding mga sandaling iyon, narinig ni Mr. Choi ang usapan nina Sonhee at Suon. Nang malaman niyang naroon din si Suon noong mangyari ang insidente kay Kung Ho, inutusan niya ang tunay na ama ni Sonhee na asikasuhin si Suon upang patahimikin ito. Tumanggi si Kang, ngunit ginamit ni Mr. Choi ang nakaraan upang takutin siya. Muli nitong sinabi ang dati na nitong pananakot na kung hindi siya susunod, tuluyang masisira ang buhay ni Sonhee. Sa ilalim ng pagbabanta ng mag-asawang iyon, at dahil nais niyang protektahan ang kanyang anak, wala nang ibang nagawa si Kang kundi sumunod. Ngayon, sa harap ni Sonhee, itinuro ni Kang ang lahat ng sisi sa mga umampon sa kanya at sinabing sila ang utak sa likod ng lahat ng krimen. Ngunit sa kabilang banda, lubos namang kabaligtaran ang salaysay ng kanyang mga ampon na magulang. Pagkatapos ng malaking sunog sa bahay, malubhang nasugatan si Pulis Lee at kalaunan ay namatay. Sa burol nito, hindi napigilan ni Pulis Kang ang mapahagulhol sa bigat ng pagkawala ng kanyang tauhan. Bago nangyari ang lahat, binigyan siya ni Pulis Lee ng isang lighter. Ngayong hawak na niya ang huling regalong iyon mula sa kanyang nasawing kasamahan, lalo lamang tumindi ang kanyang sakit at ang kanyang determinasyong mahuli ang tunay na salarin. Sa panahong iyon, kumbinsido si Pulis Kang na si Suon ang taong nagsunog at dumukot kay Sonhee. Naghinala rin siyang may kasabwat ito. Kusang lumapit sina Mr. Choi at Mrs. Ha kay Pulis Kang upang magbigay ng impormasyon. Sinabi nilang hindi si Suon ang salarin at malamang naligtas pa rin si Sonhee sa oras na iyon. Sa patuloy na pagtatanong ni Pulis Kang, ibinunyag nila ang buong bersyon ng kanilang katotohanan. Ayon sa kanila, hindi si Suon ang umatake kay Pulis Lee kundi si Kang.
Ayon sa salaysay ng mga umampon kay Sonhi, mahigit 10 taon na ang nakalilipas ay si Kang ang pumatay kay Sang-ho kaya nasentensyahan ito ng 12 taong pagkakakulong. Pagkatapos makalaya, sa halip na magsisi, ginamit pa umano nito ang buhay ni Sonhi upang sila'y takutin. Binantaan daw sila ni Kang na kapag hindi sila sumunod, sasaktan nito si Sonhi. Nang makalaya si Kang noong nakaraang buwan, muling lumapit ito sa kanilang mag-asawa. Nang malaman nitong inampon nila ang kanyang anak, tahasan nitong sinabi na para sa kanila, si Sonhi ay anak ng mamamatay tao. Upang makapangikil, ginamit nito ang lihim ng nakaraan at kapalit noon ay pinilit si Mr. Choi na huwag banggitin ang dating pangyayari sa harap ni Sonhi. Bukod pa rito, ayon sa kanilang kwento, sinundan ni Kang si Mrs. Ha noong gabing nangyari ang insidente kay Kung Ho. Nang gabing iyon, sinabi raw ni Sonhi na nakapanakit siya ng isang tao. Dahil dito, nagpunta si Mrs. Ha sa bahay ni Kung Ho upang tingnan ang kalagayan, ngunit pagdating niya roon ay wala ng buhay ang binatilyo. Sa harap ng ganoong tanawin, nagpanggap si Kang na mabuti at handang tumulong. Sinabi niya kay Mrs. Ha na umuwi na lamang ito at siya na ang bahala sa pinangyarihan, kapalit ng kabayaran para sa pag-aayos ng lahat. Sa gitna ng matinding pagkataranta at sa pagnanais na protektahan ang kanyang anak na maaaring nasangkot sa pagkamatay ng iba, wala nang ibang nagawa si Mrs. Ha kundi ang sumunod at umalis. Nang makita niyang umuwi na ang mga magulang ni Kung Ho, balak sana niyang tumawag ng pulis, ngunit naalala niya ang sinabi ni Kang at sa huli ay hindi na siya tumawag. Kinabukasan, nang lumabas sa balita ang sunog sa bahay ni Kung Ho, sa totoo lang ay nagulat din si Mrs. Ha gaya ni Sonhi. Ngunit upang maprotektahan ang kanyang anak, pinilit niyang manatiling kalmado sa harap nito. Pagkaraan noon, hindi nagtagal matapos pumunta si Suon sa bahay noong araw na yon, dumating din si Kang. Inamin niyang siya ang nagsunog at tumupok sa bahay ni Kung Ho, ngunit idinagdag din niyang ginawa niya yon upang protektahan si Sonhi. Alam na alam ni Mr. Choi ang tunay na pakay ni Kang, kaya balak sana niyang magsumbong sa pulis. Ngunit muli siyang tinakot ni Kang. Sinabi nitong nakuna ng dashcam nito ang eksenang si Sonhi ay tumatakbong palabas ng bahay ni Kung Ho na puno ng dugo ang katawan. Nakunan din nito si Mrs. Ha na pumapasok at lumalabas sa bahay ni Kung Ho. Kapag nakita yon ng mga pulis, tiyak na si Sonhi ang magiging paunahing suspect sa nangyari kay Kung Ho. Hindi lamang iyon. Narinig din ni Kang ang usapan ni Sonhi at Suon. Nang mapagtanto niyang alam ni Suon ang tungkol sa pagkamatay ni Kung Ho at tila balak na nitong magsumbong sa pulis, lalo pang lumala ang sitwasyon. Habang hindi malaman ni Mr. Choi ang dapat gawin, agad kinuha ni Kang ang susi ng kotse nito. Sangalan pa rin ng pagprotekta kay Sonhi, balak niyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Mr. Choi upang asikasuhin si Suon. Tinanong ni Mr. Choi kung bakit pa nito sinunog ang bahay, ngunit ikatiting ay walang pagsisisi si Kang. Sa halip, sinabi nitong isipin na lamang niya si Sonhi. Kung ayaw niyang maging isang kriminal at makulong din si Sonhi, hindi siya dapat manghimasok. Pagkatapos noon, minaneho ni Kang ang kotse ni Mr. Choi upang habulin si Suon. Tulad ni Mrs. Ha, wala nang nagawa si Mr. Choi kundi hayaang kumilos si Kang alang-alang sa kanyang anak. Mula noon, sunod-sunod na pagbabanta at pananakot ang naranasan ni Mr. Choi. Sa kawalan ng ibang paraan, nagpasya siyang ipadala si Sonhi sa ibang bansa. Ngunit patuloy pa ring nababalisa si Mrs. Ha dahil pakiramdam niya ay hindi titigil si Kang hanggat hindi nito nasasaktan si Sonhi. Kaya nagpasya siyang maunang kumilos. Alam nilang may matinding allergy rin si Kang sa mani, tulad ni Sonhi. Upang tuluyang alisin ang banta, bumili si Mrs. Ha ng peanut butter at nagplano laban kay Kang. Ngunit hindi nila inaasahan na narinig iyon ni Sonhi. Dahil dito, nagkamali siya ng akala at naniwalang siya ang balak patayin ng kanyang mga magulang. Matapos sabihin ang lahat ng ito, inamin ni Mrs. Ha na halos wala na silang matakbuhan noon dahil sa matinding pamimilit ni Kang. Pinaniwalaan ni Pulis Kang ang kanilang salaysay, kaya agad siyang nagpadala ng isang armadong special team at pinapwesto ang mga ito sa gusali sa tapat ng pinagtataguan ni Kang kasama si Sonhi. Nawala ng pasensya si Kang at tumawag kay Mr. Choi upang galit na tanungin kung kailan ito dadalhin ang ransom money. Ayon sa bilin ng mga pulis, pilit na pinahaba ni Mr. Choi ang usapan at sinabing maghintay pa ito ng kaunti. Hindi nagtagal matapos ibaba ang tawag, natunto ng special team ang lokasyon ni Kang at nang bihag sa loob ng gusali. Ngunit dahil may mga harang sa loob, hindi sila makapagpaputok mula sa malayo. Sa puntong iyon, iminungkahi ni Mr. Choi na siya na mismo ang makipagnegosasyon. Bilang isang ama, sinabi niyang siya mismo ang kailangang magligtas sa kanyang anak. Kahit delikado, naunawaan ni Pulis Kang ang damdamin niya bilang isa ring ama, kaya sa huli ay pumayag siya. Sa loob ng gusali, pinaalalahanan ni Kang si Sonhi na para sa kanyang mga umampon, isa lamang siyang manikang pinaglaruan at balang araw ay itatapon din matapos mapakinabangan. Ngunit kahit may mga pagdududa pa rin sa kanyang puso, nanatiling kumbinsido si Sonhi na hindi ganoong klaseng tao sina Mr. Choi at Mrs. Ha. Maya-maya dumating si Mr. Choi. Pagkakita rito ni Kang, agad niyang itinutok ang baril sa ulo ni Sonhi at hiningi ang pantubos. Walang pag-aalinlangang inihagis ni Mr. Choi ang bag ng pera. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Kang. Inamin niyang hindi pera ang tunay niyang pakay, kundi paghihiganti laban sa mayayaman at laban sa lipunang itinuturing niyang hindi makatarungan. Habang sumisigaw si Mr. Choi, biglang may pumutok na baril. Galing iyon sa special team na nakapwesto sa kabilang gusali. Tinamaan si Kang at bumagsak sa sahig. Agad na iniunat ni Mr. Choi ang kanyang mga braso patungo kay Sonhi at inutusan ang anak na lumapit sa kanya. Tumakbo si Sonhi patungo rito, ngunit bigla siyang huminto at tumalikod. Sa halip, lumapit siya sa kanyang tunay na amang sugatan sa likuran. Nang makita niyang dumudugo si Kang, napuno ng awa ang kanyang puso.
Ngunit hindi inaasahan ni Son Hee na muli siyang tututukan ni Kang ng baril at gagawing panangga kahit siya na ang nagpakita rito ng kabaitan. Nasukol ni Kang si Son Hee sa isang sulok, ngunit habang lumuluha, tinakpan naman ni Son Hee ang sugat ng kanyang ama gamit ang kanyang kamay. Nang makita ni Kang na ang anak na ito, na nasaktan niya ng labis, ay pinipili pa ring tratuhin siya ng may kabutihan, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Naalala niya ang matatamis nilang alaala noong nakaraan. Noong mga panahong iyon, maaga nang naulila sa ina si Son Hee, kaya mag-ama lamang silang nagsandigan sa isa't isa. Kahit mahirap ang buhay, dahil kasama niya ang kanyang anak, natutunan ni Kang kung paano makahanap ng saya kahit sa gitna ng hirap. Dinadala niya ang kanyang anak sa mga pasyalan at binibilhan ito ng mumunting pagkaing mainit at payak lamang. Ang bawat araw nilang mag-ama noon ay lumilipas ng masaya. Ngunit napakaikli lamang ng kaligayahang iyon. Isang araw, dahil sa matinding kahirapan at pangangailangang kumita, iniwan muna ni Kang ang batang si Son Hee sa pangangalaga ng kanyang matandang ina. Bago siya umalis, nangako siyang kikita siya ng maraming pera at agad din niyang susunduin ang anak pabalik sa kanilang tahanan. Ngunit hindi naging madali ang paghahanap ng pera. Sinubukan niyang magsugal sa karera, ngunit nauwi lamang iyon sa lubos na pagkatalo. At sa mismong gabing naubos ang kanyang pera, nakatagpo siya ng isang lasing na lalaki. Dahil sa pera, hindi siya nag-atubiling magnakaw at sa huli ay nahuli siya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawalan ng loob si Kang. Sa halip na tumigil, paulit-ulit pang gumawa ng krimen si Kang. Dahil dito, umabot ang kanyang kaso sa isang piskal. Upang makaiwas sa parusa, gumamit siya ng mapanlinlang na pananalita at pilit na ipinagtanggol ang sarili sa harap ng tagausig. Bukod dito, mapagmatsyag si Kang at napansin niya ang litrato ng pamilya ng piskal. Nang makitang ang lalaking kaharap niya ay isang taong pinahahalagahan ang pamilya, humagulgol siya at nagkunwaring kaawa-awa habang ikinukwento ang kanyang kahirapan, ang matanda niyang ina sa itaas at ang munting anak niyang umaasa sa kanya. Gumana ang kanyang palabas at naantig ang piskal, kaya nagpa siya itong isaalang-alang ang pagpapagaan ng parusa sa kaso ng pagnanakaw. Ang piskal na yon noon ay si Mr. Choi. Mas nakapagtataka pa, pareho pala ng pangalan ang amang umampon at ang tunay na ama. Doon nabunyag na peke lamang pala ang apelyidong Kang. Habang nakatingin sa piskal sa kanyang harapan, umingiti si Kang sa labas ngunit sa loob ay naglalagablab ang galit. Pareho silang tao na may isang pangalan, ngunit ang buhay nila ay lubos na magkaiba. Kaya nang gabing iyon, tinawag niya ang kanyang masasamang kaibigan at inutusang mag-abang sa labas ng inuman kung saan naroon si Mr. Choi. Nang malasing si Mr. Choi, pinatulog nila ito sa suntok at ninakaw ni Kang ang business card na nagpapatunay sa pagkakakilanlan nito bilang piskal. Idineklara pa niyang mula noon, ang piskal na iyon ang magiging ATM niya. Habang nagbabalik tanaw si Kang sa nakaraan, biglang sumugod si Mr. Choi upang agawin ang baril mula sa kanyang kamay. Nagpambuno ang dalawa ng hindi magpatalo. Nang makita ni Mr. Choi na malapit nang makuha muli ni Kang ang baril, muli siyang sumugod upang pigilan ito. Ngunit sa huli, pareho silang nahulog sa dagat. Sa pagkakita ni Son Hee sa kanilang dalawa na bumagsak sa tubig, napuno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Nang maayos na ang lugar, agad na tumakbo si Mrs. Ha papasok sa gusali. Nang makita niyang buhay pa ang anak niyang akala niya ay nawala na, sabay siyang nabalisa at pinilit itong pakalmahin. Pagbalik sa pangyayari 10 taon na ang nakalipas, matapos magnakaw ng business card, kinabukasan ay sadyang dinala ni Kang ang munting si Son Hee sa ospital at nagkunwaring nagkataong nagkita sila ng pamilya ng piskal na naroon din para magpatingin. Pagkakita muli kay Kang, masayang nakipag-usap si Mr. Choi at inutusan pa si Sang Ho na alagaan muna ang batang si Son Hee. Sa gitna ng usapan, nagpaalam si Kang na lalabas sandali, ngunit ang totoo ay pumunta siya sa supermarket upang bumili ng meriendang may sangkap na mani. Siya mismo ang nag-abot nito sa kanyang anak. Hindi alam ni Sang Ho ang balak niya, kaya siya pa mismo ang tumulong buksan ang pakete ng pagkain para kay Son Hee. Pagkatapos noon, nangyari ang lahat ayon sa plano ni Kang. Matapos makakain ng produktong may mani, nawalan ng malay si Son Hee. Sa kabutihang palad, nailigtas ang bata matapos dalhin sa emergency. Sa harap ng piskal, muli na namang nagkunwaring kaawa-awa si Kang at ikinuwento ang kanyang kahirapan, na para bang hindi niya kayang bayaran ang mamahaling gastusin sa ospital. Mabait si Mr. Choi. Nang malaman niyang nagtatrabaho si Kang bilang nagbebenta ng insurance, agad siyang bumili ng insurance mula rito at ipinakilala pa ang produkto nito sa mga nakababata niyang kasamahan sa opisina. Umaasa siyang ang mga kontratang iyon ang makatutulong kay Kang na malampasan ang kasalukuyang paghihirap. Sa harap ng kabutihan ni Mr. Choi, nagkunwari si Kang na lubhang nagpapasalamat. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumunta rin siya sa psychiatric clinic ng asawa ni Mr. Choi dahil alam niyang magaling na psychologist si Mrs. Ha. Pagkatapos ng konsultasyon, sadya niyang tinawag si Mrs. Ha sa paraang malapit at pagkatapos ay kunwaring romantikong nagbigay ng isang magandang bouquet ng bulaklak. Dahil mabait din si Mrs. Ha, inimbitahan niya si Kang na dumalaw sa kanilang bahay sa gabing iyon para sa hapunan. Noong panahong iyon, halos lahat ng tao sa paligid nila ay pinapayuhan ang mag-asawa na lumayo kay Kang. Ngunit dahil sa maingat na huwad na imahe na nilikha nito, napaniwala niya ang mag-asawa na nagbago na siya at nagsisikap ng magsimulang muli para sa pamilya. Hindi nila alam na sa labas, ginagamit na niya ang business card ni Mr. Choi upang mang-scam ng mga tao kung saan-saan. Nang gabing iyon, dinala ni Kang ang kanyang anak sa bahay ng piskal ayon sa paanyaya. Sa harap ng pamilya ni Mr. Choi, todo pa rin ang kanyang pag-arte, at paulit-ulit na sinasabi kung gaano siya nagsisisi na hindi niya maalaga ang mabuti ang kanyang anak.
Sa harap ng isang amang mukhang taos puso, sinabi ni Mr. Choi sa batang si Son-hee na ituring na rin ang bahay na iyon na parang sarili niyang tahanan at madalas na dumalaw. Pagkatapos noon, bumili pa siya ng life insurance para sa buong pamilya mula kay Kang. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ng mga pinagkakautangan ni Kang ang kanyang peking pagkakakilanlan bilang piskal. Binantaan nila siya na kailangan niyang magbayad at kung hindi siya makapagbibigay ng pera sa takdang panahon, baka hindi na siya mabuhay. Upang makaligtas, wala nang ibang pagpipilian si Kang kundi maging walang puso. Noong araw na yon, sinundo ni Kang ang kanyang anak. Nang mabalitaang bumili rin ng life insurance ang anak niya para sa batang si Son-hee, labis na nag-alala ang kanyang ina. Natakot itong baka may masama nang binabalak si Kang at nakiusap sa anak na huminto bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Kang at iniwan niya ang kanyang ina roon. Dinala niya si Son-hee sa tabing dagat. Upang makuha ang insurance money, nagplano siyang magkunwaring maaksidente ang kanyang anak. Sa dalampasigan, inosenteng nakatingin ang batang si Son-hee sa malawak na dagat, walang kaalam-alam na papalapit na ang kanyang ama mula sa likuran. Ngunit napakabait at napakaamong bata ni Son-hee, at gaya ng kasabihang hindi kayang kainin ng mabangis na tigre ang sarili nitong anak, hindi rin nagawang kumilos ni Kang. Nagpasya siyang tumigil na roon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumawag ang isa sa kanyang mga pinagkakautangan. Noon niya lamang nalaman na minamanmanan pala siya ng mga ito sa malapit, at alam na rin nila ang lihim niyang balak na angkinin ang insurance money. Siyempre, walang pakialam ang pinagkakautangan sa paraan ng pagbabayad ni Kang. Ang tanging sinabi nito ay kung balak niyang kumilos sa tabing dagat, mas mabuting may saksi siya upang may maiharap sa investigasyon ng kumpanya ng seguro sa hinaharap. Nagkataon namang dumating din sa dalampasigan ang pamilyang tatlo ng piskal para magbakasyon. Nang makita ang tila sagot sa kanyang problema, agad nag-isip si Kang ng panibagong balak. Alam na alam niyang sa mundong ito, wala nang mas magandang saksi kaysa sa isang kasalukuyang piskal. Kaya muling sinamantala ni Kang ang sandali habang nangingisda ang pamilya ng piskal sa mga batuhan sa dalampasigan. Palihim niyang binuhat ang kanyang anak na si Son-hee palayo upang isagawa ang kanyang plano. Ngunit sa kamalas-malasan, sa sandaling pasisimulan na sana niya ang balak, tinawag ni Sang-ho si Son-hee. Sa harap ng inosenteng mukha ng kanyang anak, muli na namang hindi kinaya ni Kang. Sa kaibuturan niya, naghahalo ang dalawang puwersa, ang utang na kailangang bayaran at ang kawalan ng loob na saktan ang sariling anak para lamang makuha ang pera sa seguro. Sa isang iglap, para siyang natigil sa pagitan ng pagsulong at pag-atras, hindi malaman ang gagawin. Napansin ni Mr. Choi na tila may dinadalang mabigat si Kang at sinabing kung may anumang problema ito, maaari naman niya itong sabihin. Hindi lamang iyon, tinanong pa niya si Kang tungkol sa pangarap nito noong bata pa siya. Natigilan si Kang at tahasang sumagot na wala siyang pangarap. Kung meron man, iyon ay ang patuloy na mabuhay. Nang marinig iyon, tila nakaunawa rin ang piskal. Sinabi niyang hindi rin madali ang buhay para sa kanya. Mula nang magkaroon siya ng anak, ang kinabukasan nito ang naging dahilan upang magpatuloy siya sa buhay. Kaya umaasa siyang si Kang ay mabubuhay rin ng maayos para sa kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Kang ang masayang pamilyang tatlo na naglalaro sa tabing dagat, may matagal nang nawalang init na muling sumibol sa kanyang loob. Ngunit dahil hindi niya kayang saktan ang kanyang anak at hindi rin niya mabayaran ang kanyang utang, muli siyang pinagbantaan ng pinagkakautangan. Upang manatiling buhay, wala siyang ibang nagawa kundi mangakong makakahanap siya agad ng pera. Para makakuha ng pera, muli niyang pinuntirya ang insurance money. Inilipat niya sa sariling account ang lahat ng bayad sa insurance mula sa ilang kontrata ng kanyang negosyo. Kasabay nito, may mga kasamahan si Mr. Choi na nagsumbong sa kanya tungkol sa problema sa insurance. Nang mapagtantong niloko siya, humingi ng tawad si Mr. Choi at umasang mabibigyan pa si Kang ng isa pang pagkakataon. Noong araw ding iyon, nakipagkita si Kang kay Mr. Choi at sinabing nakahanap na siya ng matatag na trabaho. Inanyayahan pa niya ang kanyang tagapagligtas na dumalaw sa kanyang opisina kapag may oras ito. Sa pagkakataong iyon, hindi nagsisinungaling si Kang. Dahil sa mga salita ng piskal at alang-alang kay Son-hee, nakahanap siya ng trabaho sa isang tindahan ng pintura. Balak niyang magbayad ng utang at mamuhay ng maayos. Bago dumating si Mr. Choi sa lugar na pinagkitaan nila, may isang electrician na nagsasaayos ng linya ng kuryente sa opisina ni Kang. Sinabi ng manggagawa na lumana ang mga linya at kailangang palitan ang lahat. Bukod dito, delikado rin ang tambak na pintura at iba pang mga materyales na madaling magliyab sa loob ng opisina. Ngunit inisip ni Kang na sinusubukan lamang siyang perahan ng electrician, kaya pinagmumura niya ito at pinalayas. Sa pagtatapos ng araw na iyon, dumating si Mr. Choi sa opisina ni Kang. Mainit siyang tinanggap ni Kang. Habang nag-uusap sila, nabanggit niya ang kanyang negosyong pintura at ang kakulangan niya sa puhunan na para bang humihingi ng tulong mula sa piskal. Ngunit sa halip, seryosong binuksan ni Mr. Choi ang usapin tungkol sa lihim na paglustay ni Kang sa mga insurance premium. Nang mabuking, agad na nagpakumbaba si Kang at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa puntong iyon, tuluyan nang nadismaya si Mr. Choi kay Kang. Akala niya noon, kung sapat ang maibibigay niyang tulong, siguradong matutuwid ni Kang ang buhay nito. Inisip pa niyang hindi naman tunay na masama ang pagkatao nito. Ngunit ngayon, unti-unti nang naglalaho ang huli niyang tiwala. Bago siya umalis, mariing sinabi ni Mr. Choi na dapat ibalik agad ni Kang ang pera. Kung hindi, wala siyang magagawa kundi sundin ang batas at kasuhan ito ng panloloko. Nang makauwi siya ng gabing iyon, puno ng pagkadismaya si Mr. Choi at ikinuwento sa kanyang asawa na nagkamali siya ng pagkilala sa tao. Gusto pa rin sana niyang magtiwala kay Kang, ngunit sa kaibuturan niya ay nagsisimula na niya itong itakwil. Samantala, muling natunton si Kang ng kanyang pinagkakautangan at muling pinagbantaan.
Sa pagitan ng buhay at kamatayan, wala na siyang nagawa kundi mangakong makakahanap siya ng pera. Binigyan lamang siya ng 3 araw. Kung hindi siya makakabayad sa loob ng 3 araw na yon, buhay niya ang kukunin bilang kabayaran. Napakabagsik ng tadhana dahil sa mismong sandaling nakasabit sa bingit ang kanyang buhay, ang piskal na dati niyang inaasahan ay hindi na handang tumulong. Sa puntong iyon, tuluyan nang nabasag ang natitira niyang pag-asa. Habang tinitingnan niya ang mahimbing na natutulog niyang anak, isang linyang luha ng desperasyon ang pumatak sa kanyang pisngi. Kinabukasan, minaneho ni Kang si Son-hee papunta sa paaralan ni Sang-ho. Matapos sunduin si Sang-ho, humingi siya rito ng isang pabor. Pagkatapos noon, dinala niya sina Sang-ho at Son-hee sa tindahan ng pintura. Habang naglalaro ang dalawang bata sa tabi, palihim siyang naglagay ng pampatulog sa kanilang inumin. Walang kahit kaunting pagdududa si Sang-ho sa lalaking kilala ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi nagtagal, kapwa hindi sinasadyang nainom ni Sang-ho at Son-hee ang inumin at nawalan sila ng malay. Nang hindi makontak si Sang-ho sa mahabang oras, labis na nabalisa si Mrs. Ha at agad na tumawag sa kanyang asawa. Ngunit tila walang gaanong pag-aalala si Mr. Choi at inisip na baka nasa bahay lamang ng kaibigan ang kanyang anak kaya hindi dapat gaanong mabahala. Sa mismong sandaling iyon, ibinunyag ng kriminal ang balita kay Mr. Choi. Sinabi nito ang lihim na ginagamit niya ang pagkakakilanlan ng piskal sa labas. Nang marinig iyon, tuluyan nang nawala kay Mr. Choi ang anumang natitirang awa, pagkakaibigan o pakikiramay kay Kang. Sa halip, agad siyang tumawag sa pulis at ipinahuli si Kang sa akto dahil sa pagpapanggap bilang opisyal ng gobyerno. Pagkatapos maaresto si Kang, pinangunahan ni Mr. Choi ang paghahalughog sa tindahan ng pintura. Ngunit halos wala silang natagpuan sa loob. Dahil dito, umuwi siyang diretsyo sa tanggapan ng prosekusyon, walang kaalam-alam na ang pinakamamahal niyang anak ay walang malay pala sa isang sulok ng tindahan ng pintura. Nang makita ni Kang na hindi man lamang natukoy ni Mr. Choi ang kinaroroonan ng dalawang bata, mapanghamak itong natawa. Sa harap ni Kang, nanatiling banayad ang boses ni Mr. Choi habang tinatanong kung bakit siya nito ginaya. Ngunit sa halip na magsisi, inilantad ni Kang ang kanyang likas na kasamaan at ibinunyag na dinukot si Sang-ho. Biglang nagwala sa galit si Mr. Choi at sunod-sunod itong sinaktan habang pilit na inaalam kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit nanatiling matigas si Kang at tumangging magsalita kahit isang salita. Sa investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang huling lokasyong nakita sa telepono ni Kang ay ang tindahan ng pintura. Naalala rin ni Mr. Choi na noong una niyang pagpunta roon ilang araw bago yon, may napansin siyang kabinet sa sulok, ngunit ayon sa pulis ay wala na yon ngayon. Dahil dito, napagtanto niyang maaaring doon ikinulong si Sang-ho. Sa pag-isip na yon, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa pinangyarihan. Samantala, sa loob ng imbakan ng tindahan ng pintura, naunang nagising si Sang-ho at natuklasang wala pa ring malay si Son-hee. Nang sindihan niya ang ilaw, hindi niya alam na nagkaroon ng short circuit sa kuryente at agad nitong nasindihan ang mga bagay sa paligid. Nang mapansin niyang may usok na nagmumula sa labas ng pinto, buong lakas niyang itinulak ang kabinet na humaharang sa pintuan. Ngunit sa halip na daan palabas, makapal na usok at naglalagablab na apoy ang bumungad sa kanya, kaya imposible nang makalabas sila sa pangunahing pintuan. Sa gitna ng kagipitan, binasag ni Sang-ho ang bintana sa itaas ng imbakan. Pagkatapos, binuhat niya ang kagigising lamang na si Son-hee at inutusan itong umakyat sa bintana upang makatakas. Nang makalabas si Son-hee, tiniis naman ni Sang-ho ang makapal na usok at lumabas mula sa imbakan, saka sinubukang pilitin ang shutter upang makahingi ng tulong sa labas. Ngunit agad na sumabog ang pintura at iba pang materyales na madaling magliyab sa loob ng tindahan. Sa isang iglap, nilamon ng apoy si Sang-ho. Nang dumating ang mga umampon na magulang, huli na ang lahat. Wala na silang nagawa kundi panoorin ang tindahan ng pintura na nilalamon ng naglalakihang apoy. Maya-maya, may isang bomberong lumabas na may buhat na isang nakaligtas. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa habang tinitingnan yon. Ngunit nang makalapit ang bombero, saka lamang nila napagtanto na ang nakaligtas ay hindi ang kanilang anak, kundi ang batang si Son-hee. Sa sandaling iyon, gumuho si Mrs. Ha at bumagsak sa lupa habang humahagulhol sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa mga mata naman ni Mr. Choi, nawala ang huling sinag ng liwanag. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naapula ang apoy. Ngunit hindi tumigil ang mga usap-usapan tungkol sa insidente. Matapos ang pangyayaring iyon, nahatulan si Kang. May ilan na naghinalang ginamit ni Mr. Choi ang kanyang kapangyarihan bilang piskal upang gamitin ang batas para sa personal na paghihiganti. Samantala, si Kang, kahit nahuli na, ay hindi pa rin nagsisi at patuloy na iginigiit na hindi siya kailanman nanginidnap ng bata. Kasabay nito, ang katotohanang bumili ng malaking life insurance ang mga umampon na magulang para sa kanilang anak hindi pa katagalan bago ang insidente ay lalong nagpasiklab sa pagdududa ng publiko. Marami ang naniwalang sinadya ng mag-asawa na sunugin at patayin ang sarili nilang anak para sa pera. Ngunit higit sa masasamang paratang ng mga tao, ang higit na inaalala ng mag-asawa ay ang batang si Son-hee. Mula nang makulong si Kang, si Son-hee, na wala nang masasandalan, ay dinala sa welfare center. Hindi minsan lamang bumisita roon si Mrs. Ha upang tingnan ang bata. Sa tuwing minamasdan niya si Son-hee, palagi niyang naaalala ang magagandang alaala ng kanyang anak na si Sang-ho noong ito ay nabubuhay pa. Isang araw, nakilala ni Mrs. Ha ang batang si Suon sa welfare center. Kahit bata pa, napakaunawain na ni Suon at marunong na itong umunawa sa damdamin ng mga nakatatanda. Nang mapansing laging nag-iisa at napapabayaan si Son-hee, nakiusap si Mrs. Ha sa batang si Suon na samahan at kaibiganin si Son-hee. Dahil sa pakiusap na yon, naging pinakamalapit na magkaibigan sina Suon at Son-hee noong kanilang kabataan.
Hindi nagtagal, nagpa siya ang mag-asawa na ampunin si Sonhee. Para sa kanila, si Sonhee ay hindi anak ng kanilang kaaway, kundi ang batang iniligtas ni Sang-ho kapalit ng sarili nitong buhay sa huling sandali nito. Kaya noong araw na yon, lumapit si Mrs. Ha kay Sonhee na may banayad na tingin at bukas na mga bisig. Sa gitna ng sakit ng pagkawala ng anak, umasa siyang makakabuo sila ni Sonhee ng isang perpektong pamilya. Nakakalungkot lamang na ang pagiging perpektong iyon ay muling winasak ni Kang. Pagkatapos malampasan ang krisis ng pagkidnap, mahigpit na nagyakapan sina Mrs. Ha at Sonhee habang parehong umiiyak. Para kay Mrs. Ha, si Sonhee pa rin ang pinakamahalagang kapamilya niya. Samantala, sa lugar kung saan dinukot si Sonhee, natagpuan ng mga pulis si Suon na sugatan at walang malay. Mas mapalad naman, dahil sa lifebuoy na inihagis ng mga pulis, ligtas na nakaligtas si Mr. Choi sa dagat. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Sonhee na lakasan ang loob at dinalaw ang kaibigang si Yoon. Ilang araw lamang ang nakalipas mula nang masaksak siya ni Suon, ngunit halos tuluyan na itong gumaling. Nang makitang ligtas si Sonhee, masayang niyaya siya ni Yoon na mamili sa supermarket. Nais ni Sonhee na magluto ng hapunan para sa kanyang mga magulang na umampon sa kanya, kaya marami silang biniling sangkap. Habang pauwi sila, sinabi ni Yoon kay Sonhee na marami siyang pangarap, maraming lugar na nais puntahan, at ang pinakamalaki niyang hangarin ay maging isang arkitekto. Sinabi rin niyang balang araw ay ipagtatayo niya si Sonhee ng isang napakalaking bahay, at mas magiging masaya siya kung maaari silang manirahan doon ng magkasama. Nauunawaan ni Sonhee ang damdamin ni Yoon para sa kanya, ngunit hindi siya pumayag at hindi rin siya tumanggi. Tanging pasasalamat lamang ang isinagot niya. Sa panahong iyon, halos isinugal ni Yoon ang buhay nito upang tulungan siya, kaya hindi iyon makakalimutan ni Sonhee. Ngunit habang sinasabi niya iyon, mabigat at malungkot ang kanyang tinig. Hindi na niya hinintay pa ang anumang tanong mula kay Yoon at nagpaalam na siya agad. Pagkatapos noon, bumalik si Sonhee sa bahay na nasunog. Sa loob ng wasak na tahanan, tahimik siyang naglinis. Nang makita niya ang litrato ng kanilang pamilya sa dingding na natupok ng apoy, napuno ng lungkot ang kanyang mga mata. Matapos ang kalahating araw ng pag-aayos, muli na ring nagkaroon ng anyo ng dating tahanan ang bahay sa gitna ng mga abo. Naghanda rin si Sonhee ng pagkain at tinawagan ang kanyang mga magulang upang umuwi. Sumunod naman agad sina Mr. Choi at Mrs. Ha at bumalik sa dati nilang bahay. Ngunit pagpasok nila, bukod sa masasarap na pagkain na kahain, nakita nila sa mesa ang isang cake na may nakasulat na pagbati para sa kaarawan ni Sang-ho. Doon sinabi ni Sonhee na naalala na niya ang lahat ng nangyari noon, kabilang ang pagsasakripisyo ni Sang-ho upang iligtas siya, at na ang araw na iyon ang kaarawan ni Sang-ho. Humingi siya ng tawad sa dalawa at sinabi niyang kung hindi dahil sa kanya, marahil ay buhay pa sana ang kanilang anak. Sa puntong iyon, ipinaliwanag ni Mr. Choi na kaya nila itinago ang nakaraan ay upang protektahan si Sonhee. Marahang lumapit si Mrs. Ha at hinawakan ang kamay ng anak tulad ng ginagawa niya noon. Naniniwala siyang pagkatapos ng lahat ng unos na kanilang dinaanan, maibabalik din nila ang init ng kanilang pamilya. Tumango si Sonhee at siya mismo ang sumalok ng seaweed soup para sa kanyang mga magulang. Pinuri ng dalawa ang sabaw at sinabing napakasarap nito. Ngunit si Sonhee ay nanatiling malungkot at marahang humingi ng tawad sa kanila. Samantala, dahil sa mga salitang binitiwan ni Sonhee na parang pamamaalam, nakaramdam ng matinding pangamba si Yoon at agad na tumawag sa pulis. At tama ang kanyang kutob. Pagkatapos uminom ng sabaw, bumagsak sina Mr. Choi at Mrs. Ha sa mesa at nawala ng malay. Mula sa dilim, lumabas si Kang na may mapanlinlang ng ngiti. Doon nabunyag na si Sonhee mismo ang naglagay ng sangkap sa sabaw ng kanyang mga ampon na magulang, at ang sangkap na iyon ay ibinigay sa kanya ng kanyang tunay na ama. Noong nakaraang gabi, nakatanggap si Sonhee ng tawag mula sa kanyang tunay na ama at noon niya lamang nalaman na nakaligtas ito sa pagkahulog sa dagat. Alam ni Kang na natuklasan na ni Sonhee ang lahat at iniisip niyang hindi na ito muling makapamumuhay kasama ng mga umampon dito. Umaasa siyang babalik si Sonhee sa kanyang piling, ngunit bago yon, kailangan muna siyang tulungan ng anak sa isang bagay. Sumunod si Sonhee at matagumpay niyang napainom ng pampatulog ang kanyang mga magulang na umampon sa kanya. Sa harap ng tagpong iyon, masayang-masayang ngumiti si Kang. Sinabi niyang kung nais nilang magsimula ng panibagong buhay na mag-ama, kailangan muna nila ng pera. Itinuro naman ni Sonhee ang silid-aklatan at sinabing may isang ligtas na kahon doon na naglalaman ng salapi at ang password ay ang araw ng kanyang kapanganakan. Agad na nagtungo si Kang sa silid at sinubukang ilagay ang ilang numero upang mabuksan ang safe. Ngunit mali ang unang password. Napagtanto niyang mali pala ang petsang naalala niya. Sumubok siya muli ng ibang numero, ngunit muli ring nabigo. Sa mga sumunod na minuto, paulit-ulit niyang sinubukan ang iba't ibang petsa, ngunit wala pa ring tama. Bilang tunay na ama, nakalimutan niya ang kaarawan ng sarili niyang anak, ang petsang dapat sana'y pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa gitna ng pagkalito, lumagok siya ng malaking tagay ng alak. Sa wakas, matapos piliting alalahanin, naalala rin niya ang araw ng kapanganakan ng kanyang anak. Araw iyon na napakainit at maliwanag ang panahon. Nang marinig niyang isinilang na ang kanyang anak, dali-dali siyang tumakbo sa ospital. Ang kapanganakan ng kanyang anak ay labis na nagpasaya sa kanya sapagkat inakala niyang iyon ang simula ng isang ganap na bagong buhay. Sa higaan ng sanggol sa ospital noon, malinaw na nakasulat ang petsa ng kapanganakan nito. Nang maalala iyon, walang pag-aalinlangang ipinindot ni Kang ang tamang numero. Sa wakas, bumukas ang safe. Nang makita niya ang napakaraming perang nakaimbak sa loob, halos mapaluha siya. Naniniwala siyang kung magkakapera siya, kaya rin niyang maging isang mabuting ama. Ngunit habang abala siya sa tuwa, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa katawan.
Noon na bunyag na nilagyan na pala ni Sonhee ng sangkap ang alak. Pasuray-suray siyang gumapang pabalik sa sala. Habang pinagmamasdan ni Sonhee ang naghihirap na katawan ng kanyang tunay na ama, malamig lamang na dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tahimik siyang lumapit sa hapagkainan at nagbuhos para sa sarili ng isang basong alak na may halo na ring sangkap. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding pagsisisi habang nakatingin sa kanyang mga magulang na umampon sa kanya. Wala siyang gaanong sinabi. Tahimik siyang lumuhod, humingi ng tawad, at saka itinaas ang baso, na para bang handa na rin niyang inumin iyon hanggang sa huli. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kamay ang biglang pumigil sa kanya. Si Mrs. Hayon. Hindi niya matanggap na panoorin ang kanyang anak na winawasak ang sarili sa ganoong paraan. Sa banayad ngunit matatag na tinig, iginiit niyang poprotektahan niya si Sonhee anuman ang mangyari. Lumapit din si Mr. Choi at tahimik na tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Mahigpit nilang yakap si Sonhee, na para bang nais nila siyang ilayo mula sa lahat ng desperasyon. Ang tanawin ng tatlong magkayakap bilang isang pamilya ay napakainit at napakabuong tingnan na tila walang anumang makapaghihiwalay sa kanila. Ngunit ang lahat ng iyon ay isa lamang palang ilusyon sa isip ni Sonhee. Hindi nagtagal dahil sa impormasyong ibinigay niyon, dumating si pulis kang kasama ang kanyang mga tauhan sa bahay. Ngunit ang nadatnan nila ay isang malamig at nakapanghihilakbot na tanawin. Nakahandusay na walang malay-sikang, pati sina Mr. Choi, Mrs. Ha at maging si Sonhee. Mula noon, tuluyan ang nawala ng balita tungkol kay Sonhee. Ang alam lamang ng mga kapitbahay ay umalis siya roon, marahil upang manirahan sa ibang bansa. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisapmata, 3 taon na ang nagdaan. Si Yoon ay isa ng estudyante ng arkitektura. Dala niya ang pangarap na magtayo ng mga tahanang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan sa mga taong titira roon. Isang araw, bumalik siya sa bahay ni Sonhee. Matapos ang sunog noon, naayos na ang lahat na para bang walang nangyari. Ngunit kahit ganoon, ang pagkawala ng kanilang anak ay nag-iwan pa rin ng puwang na hindi mapunan. Pilit mang maging normal sina Mr. Choi at Mrs. Ha, malinaw sa kanilang mga mata at sa kanilang katahimikan ang bigat ng kanilang pangungulila. Pagkaraan, nagpadala si Yoon ng isang mahabang email kay Sonhee. Isinulat niya roon ng detalyado ang kanyang buhay sa kasalukuyan at ang kalagayan ng mga umampon dito. Ang bawat linya ay punong-puno ng pangungulilang hindi niya masabi ng harapan. Muling dumating ang taglamig at habang pinagmamasdan niya ang makapal na nyebe sa labas ng bintana, bumalik sa kanya ang mga alaala. Naalala niya ang masasayang araw kasama sina Sonhee at Kung Ho. Kahit sa pagdaan lamang sa pamilyar na daan, parang nararamdaman pa rin niyang malapit lamang ang dalawa, na para bang sapat na ang lumingon upang makita silang muli. Hindi naglaon, pinalaya rin si Suon. Nang araw na lumabas siya mula sa sentro, naghihintay na si Yoon kasama ang isang nakatatandang babae mula sa welfare center upang salubungin siya. Matapos ang lahat ng nangyari, lalo na ang mga pangyayaring may kinalaman kay Sonhee, wala nang natitirang galit sa puso ni Yoon para kay Suon. Isang beses, tahimik silang naupo at pinag-usapan ang nakaraan. Hindi na itago ni Suon ang pananabik niya kay Sonhee. Inalala niya ang kanilang mga araw sa welfare center, ang maliliit na tagpong iyon na siyang naging pinakamainit na alaala sa kanyang buhay. Noon, minsang sinabi ni Sonhee na nais niyang maging ina ni Suon. Sa inosenteng pag-iisip ni Sonhee noon, ang ina ay isang taong laging handang protektahan ng anak. Dahil sa ganitong pag-aruga, unang naranasan ni Suon ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. Kaya para kay Suon, hindi basta kaibigan si Sonhee. Itinuturing niya itong tunay na kapamilya. At dahil gusto niyang manatiling malapit sa taong napakahalaga sa kanya, lumipat siya sa parehong paaralan ni Sonhee. Ngunit napakabilis dumating ng trahedya, kaya maraming salitang hindi na ibulalas at tuluyan ng nailibing. Pagkarinig dito, marahan lamang na sinabi ni Yoon na kung sakaling bumalik si Sonhee balang araw, sana ay sabihin ni Suon ang lahat ng matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Sa kabilang panig, ang bahay ni na Mr. Choi at Mrs. Ha ay nanatiling balot ng kalungkutan. Mula nang mawalan sila ng balita tungkol sa kanilang anak, para bang ang bawat araw ay lumilipas na lamang sa katahimikan. Ipinagpatuloy pa rin ni Mrs. Ha ang nakagawian niyang pagbili ng pagkain para sa tatlo, kahit alam niyang wala ng kumpleto sa hapag. Ang bawat kainan ay naging malamig at hungkag. At sa bawat pag-uusap nilang mag-asawa, laging umiikot ang usapan sa anak na wala roon. Isang araw, biglang napatigil si Mrs. Ha at tumingin sa may pintuan, na tila may nakita siyang pamilyar. Nang marinig iyon, agad na lumabas si Mr. Choi. Malapit sa gate, may isang taong tahimik na palayo. Hindi maaaring magkamali sa anyong iyon. Nang marinig ng dalaga ang tawag ng kanyang ama, napahinto siya. Dahan-dahang lumingon si Sonhee habang tahimik na pumapatak ang kanyang mga luha. Tiningnan siya ni Mr. Choi. Wala na ang dating higpit sa kanyang boses. Sa halip, marahan lamang niyang sinabi na umuwi na siya. Sa loob ng bahay, naghanda na si Mrs. Ha ng mainit na pagkain na para bang hindi siya kailanman nawala ng pag-asang babalik ang kanyang anak. Sa harap ng kanyang mga magulang, yumuko si Sonhee at humingi ng tawad. Sinabi niyang mula nang mangyari ang trahedya noon, hindi na siya iniwan ng matinding pagkakasala at hindi na niya nagawang humarap muli sa pamilya. Sa isip niya, ang pagkawala ay marahil ang pinakamabuting pagpili. Ngunit sa huli, ang pangungulila rin ang nagbalik sa kanya. Noong una, balak lamang niyang sulyapan ang lahat sa huling pagkakataon bago tuluyang lumayo. Ngunit nang tunay na siyang humarap sa kanyang mga magulang, doon niya napagtantong hindi niya kayang magpatuloy na parang walang nangyari. Sa totoo lang, ang lahat ng tagpong tulad ng pakikipag-usap ni Yoon kay Suon o ang tahimik na pag-uwi ng kanyang mga magulang mula sa pamamalengke ay hindi basta nagkataon lamang.
Mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan ni Son Hee ang lahat ng iyon. May mga pagkakataon pang ang niloloko niya ang sarili na parabang nananatili pa rin siya sa bahay na iyon at namumuhay na parang hindi siya kailanman umalis. Ngunit ngayong tunay na siyang nasa harap ng kanyang mga magulang, wala na siyang pag-aalinlangan pa. Mariing iginiit ng mag-asawa na si Son Hee ang kanilang anak at ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay. Napaluha si Mr. Choi habang inaamin na hindi si Son Hee ang dapat humingi ng tawad kundi siya mismo. Matapos ang trahedyang nangyari kay Kung Ho, abala lamang siya sa pagtatago ng katotohanan dahil akala niya iyon ang paraan para protektahan ang kanyang anak. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi niya iyon ginawa para kay Son Hee, kundi dahil sa sarili niyang takot na mawala ang lahat, takot na masira ang kanilang pamilya kapag lumabas ang katotohanan. Hanggang sa sunod-sunod na trahedya ang mangyari, doon niya tunay na naunawaan na ang pinakamahalaga ay hindi ang pagpapanatili ng panlabas na katahimikan, kundi ang paghilom ng puso ng kanyang anak. Dahil sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Son Hee ang kanyang pagluha. Sa loob ng mainit at payapang tahanan, marahang hinawakan ni Mrs. Ha ang kanyang kamay. Pagkatapos, nagyakapan silang tatlo ng mahigpit na para bang nais nilang punan ang lahat ng panahong nawala. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, muli silang naging isang tunay na pamilya. Kinagabihan, tahimik na naupo si Son Hee at sumulat ng liham para sa kanyang lola, umaasang makakasama nila ito upang kumuha ng isang larawan bilang pamilya. Nang matanggap ng lola ang liham, labis siyang naantig. Kahit na dati malamig at minsan pa'y mahigpit ang kanyang pagtrato kay Son Hee, patuloy pa rin siyang itinuring nitong pamilya. Sa araw ng kanilang napagkasunduan, dumating ang lola. Sa pagkakataong iyon, wala na ang dating distansya, at hindi na rin niya tinuring si Son Hee bilang isang tagalabas. Marahang inalalayan siya ni Son Hee papasok sa studio. Nang makita ni Mr. Choi ang kanyang ina, hindi niya maitago ang kanyang emosyon. Mula nang pumanaw si Sang Ho, matagal silang nagkalayo bilang mag-ina. Hindi naglaon, humingi rin ng tawad ang lola sa kanyang manugang at inamin na noon ay hindi niya lubos na naunawaan ang sakit ng pagkawala ng anak. Ang mga tapat na salitang iyon ang tuluyang nagbura sa lahat ng pagitan nila. Ang lahat ng sama ng loob at hindi pagkakaunawaan na naipon sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng napawi. Sa sandaling kumislap ang kamera, si Son Hee, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang lola ay sabay-sabay na nakuhanan ng isang perpektong larawan, isang larawan ng isang tunay na pamilya. Mula noon, ang bahay na dati tahimik ay muling napuno ng tawanan. Hindi na nag-iisa ang kanyang mga magulang, at si Son Hee ay natagpuan muli ang lugar na kanyang kinabibilangan, isang tahanang puno ng pagmamahal na minsan niyang nawala. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.